Si Ark ay isang taunang lalaki na biglang nagising bilang isang kalansay sa isang mundo ng pantasya. Gayunpaman, nang matuklasan niyang ang lahat ng kanyang mga istatistika ay nasa pinakamataas na antas at nalampasan na ang kapangyarihan, sinimulan niyang lapitan ang mga elves at durugan ang sinumang humarang sa kanyang daan. Nagsimula ang lahat isang araw nang magising si Ark sa isang hindi pamilyar na kagubatan at nakitang nakasuot siya ng buong body armor. Sa una, natarante siya, ngunit kalaunan ay nakilala niya ang kagamitan bilang ang napili niya para sa kanyang online game character. Sa paniniwalang nasa isa siya sa mga makatotohanang panaginip, nagpasya siyang tingnan kung gumagana ang kanyang mga kakayahan at nagulat nang makitang siya ay kabilang sa mga kandidato para sa overpowered protagonist ng taon. Habang nagsisimula siyang magdiwang, ang kanyang tiyan ay nagpapahiwatig na nauubusan na siya ng pagkain, kaya nagpasya siyang hanapin ito. Gamit ang isang short-range teleportation spell, lumapag siya malapit sa isang pampang ng ilog at nagpas siyang makita ang kanyang gwapong mukha sa tubig. Ngunit nang sandaling alisin niya ang kanyang helmet at yumuko, halos mawalan siya ng malay nang makita niyang siya ang kahulugan ng panloob na hindi kagwapuhan. Agad niyang pinagsisihan ang pagpili ng isang random na character build para sa kasiyahan dahil tiyak na hahabulin siya na parang halimaw kung makikita siya ng mga tao. Ang tanging pagpipilian niya ay iwanan ng permanente ang kanyang helmet, kahit man lang kapag nasa publiko siya. Dahil doon, nilakad niya ang natitirang bahagi ng daan patungo sa Laverda Castle Town, na siyang pangarap na destinasyon ng isang nerd geek. Habang naglalakad siya sa palengke, ang amoy ng karne ay tumawag sa kanya na parang ang kanyang panggitnang pangalan ay Luffy, ngunit siya ay salat at hindi niya kayang bayaran ito. Kaya, nagpasya siyang kumuha ng isang part-time na trabaho. Ang kanyang paghahanap ay nagdala sa kanya sa isang eskinita kung saan natagpuan niya ang isang nakabalabal na elf na nakikipagtalo sa isang mukhang mayabang na lalaking niloko siya. Hindi nakakagulat, ang tanging inaalala ni Ark ay ang pagiging elf niya, at bilang isang masamang prail at tagahanga, hinabol niya ito para magtanong. Sa kasamaang palad, hindi niya nakuha ang pagkakataon dahil mas mabilis siyang lumubog kaysa sa aking ama noong ako ay ipinanganak. Hindi nagtagal ay natagpuan niya ang kanyang sarili sa harap ng isang mercenaryong guild, kaya nagpasya siyang maging isang skeleton na inupahan. Gayunpaman, hindi naniniwala ang receptionist ng guild na ang isang maayos na kabalyero ay seryoso sa pakikipagsapalaran sa iba pang mga ordinaryong tao. Kinailangan ni Ark na magsinungaling na siya ay nag-eksperimento sa mga landas sa karera, at naniwala ang receptionist sa kanyang kasinungalingan at sinimulan ang buong klishe na paglilitis kung saan kailangan niyang magpakita ng patunay ng pagkatalo sa isang halimaw or bandido. Ilang sandali pa, natapos ni Ark ang kanyang paglilitis sa pamamagitan ng pagpaslang sa dalawang baboy ramo at isang orc. Habang nagsisimula siyang bumalik sa bayan, napadpad siya sa isang pagnanakaw na nagaganap. Ang una niyang naisip ay balewalain ito, ngunit nang makita niyang ang mga bandido ay gagawa ng ilang proyekto sa biology group kasama ang mga babae sa karwahe, agad siyang sumugod na parang anghel na naghihiganti. Ang unang tatlong lalaki ay sabay-sabay na hiniwa ang kanilang mga katawan na parang mga sausage sa carinderia, at agad na sinubukan ng kanilang mga kaibigan na tumakbo para dito. Sa kasamaang palad para sa kanila, wala sa mood si Ark na magpakita ng awa. Kaya, tinapos niya sila gamit ang isang galaw na tinatawag na Wyvern Slash at nilapitan ang mga biktima. Ang isa ay ang anak ng Lord ng Bayan, si Loren, at ang isa naman ay ang kanyang katulong, si Rita. Nagpasalamat sila kay Ark sa pagliligtas ng kanilang buhay, ngunit binaliwala niya ito at hiniling sa kanila na magpalit ng kanilang punit na damit. Habang ginagawa nila iyon, sinunog niya ang mga bandido at ninakawan ang kanilang mga gamit, ngunit hindi siya nakaramdam ng pagsisisi dahil naniniwala pa rin siyang isa itong laro. Nang matapos siya, bumalik si Loren at ang kanyang katulong, at pumayag siyang samahan sila sa natitirang bahagi ng daan patungo sa bayan. Nang gabing iyon, nang bumalik si Ark sa guild dala ang kanyang patunay, ibinigay sa kanya ng receptionist ang runestone mula sa orc, na ipinaliwanag na maaari itong gamitin sa paggawa ng mga armas at mga mahiwagang bagay. Humanga, itinago ni Ark ang rune at pagkatapos ay kinuha ang kanyang lisensya sa mersenaryo. Pagkatapos umalis sa guild, nakahanap siya ng isang inn, nagbook ng kwarto, at umorder ng pagkain sa kanyang kwarto. Napakasarap ng pagkain kaya sa wakas ay napagtanto niya na wala siya sa isang video game at nasa ibang mundo pala. Sa halip na mataranta, niyakap niya ito,
at idineklara na ang fantasy ay isekai trope ang pinakamagandang genre, lalo na kapag ito ay itinakda sa isang mundo ng paglalaro. Kinabukasan, isinagawa ni Ark ang kanyang unang quest, na nagpadala sa kanya sa isang nayon sa labas ng bayan upang bantayan ang isang taong nangongolekta ng mga halamang gamot laban sa mga baboy ramo. Pagdating niya, itinuro siya ng gwardya ng bayan sa isang maliit na kubo kung saan nakatira ang kanyang kliyente, isang babae na nagngangalang Marka, kasama ang kanyang kapatid na babae at ina. Gayunpaman, tanging ang mga babae lamang ang nasa bahay pagdating niya sa bahay, at ang nakakatakot na presensya ni Ark ay halos maging dahilan upang mabasa si Marka. Nang ipaliwanag niya kung sino siya ay saka lamang siya kumalma at inanyayahan siya para sa isang juice, ngunit hindi niya maiwasang magtanong kung bakit niya tinanggap ang trabaho. Inaangkin ni Ark na interesado siya sa pamimites ng mga halamang gamot, na ikinatuwa niya. Pero ang totoo, pakiramdam niya ay ito ang tamang low-level quest na sinisimulan ng bawat gamer. Sinabi sa kanya ni Marka na oras na para umalis, kaya umalis sila. Ngunit sa kalagitnaan ng biyahe, napansin niyang tila nagmamadali ang babae at tinanong kung apurahan ang trabaho. Ipinaliwanag ni Marka na umaasa siyang makakabalik bago ang kanyang ina dahil hindi niya alam na ang kanyang ina ay nangunguha ng mga halamang gamot. Tila, ang kanyang ama ang madalas na nangunguha ng mga halamang gamot para ibenta ang mga ito, ngunit nasawi ito isang taon na ang nakalilipas at mula noon ay napunta sa kanyang ina ang lahat ng pasanin sa pananalapi. Nagtrabaho siya mula madaling araw hanggang takip-silim para matustusan si Marka at ang kanyang kapatid na babae at naramdaman ni Marka na oras na para tumulong siya. Natagpuan ni Ark na kahanga-hanga ang mga kilos ni Marka at pinuri siya dahil noong kasing edad niya ito, ang tanging mahalaga sa kanya ay ang pag-angat ng ranggo sa Dungeons and Dragons. Kaya, upang hikayatin siyang manatiling isang mabait na anak, nangako siyang tutulungan niya itong mang-alap ng sapat na mga halamang gamot. Di nagtagal, nakarating sila sa isang clearing kung saan tumutubo ang ilan sa mga halamang gamot na kailangan ni Marka at nagsimula siyang mag-show and tell. Muli, humanga si Ark sa batang babae na ito at nang purihin siya nito, nahihiyang inamin nito na itinuro sa kanya ng kanyang ama ang lahat ng alam nito. Habang lumilipat sila sa ibang lugar, nakarinig si Ark ng ilang kaluskos sa mga palumpong at agad na naging alerto. Gayunpaman, ang natagpuan niya ay isang sugatang batang halimaw na may buntot na ang kakyut ay naging dahilan upang imposibleng ituring ito ni Ark na isang banta. Kahit na kinagat nito ang kanyang daliri, hinayaan lang ito ni Ark na nakabitin at pagkatapos ay pinagaling ito gamit ang mahika, na lubos na humanga kay Marka. Tungkol naman sa batang halimaw, agad itong naging numero 1 tagahanga ni Ark. Kaya, iminungkahi ni Marka na ampunan ito ni Ark. Ang ideya ng pagkakaroon ng sarili niyang alaga ay nakaakit sa kanya. Kaya, sumang-ayon si Ark at pinangalanan ang maliit na furball na punta upang hindi siya tamaan ng suit ng alam mo kung sino. Malugod na tinanggap ni Punta ang kanyang bagong pangalan at habang ginagamit niya ang mga balikat ni Ark bilang daanan ng pagtakbo, sinabi ni Marka kay Ark na kailangan nilang tapusin ang kanilang quest. Samantala, isang mangangaso ang bumalik sa nayon na mukhang traumatiko at ipinaalam sa lahat na may isang hindi kilalang halimaw na nagkukubli sa kagubatan. Nagkataong kabilang ang ina ni Marka sa mga nakarinig ng balita. Kaya, nang ipaalam sa kanya ng gwardya ng bayan na pumasok si Marka sa kagubatan kasama ang isang magarbong kabalyero, narinig ng babae ang lumalakas na tunog ng mga saksopon. Pagbalik sa kagubatan, nauuna si Marka nang may pananabik hanggang sa makarating siya sa isang maliit na burol na tinatanaw ang isang clearing na may malaking puno. Mukhang mapanganib ang daan pababa kaya sinubukan ni Ark na magmungkahi na maghanap sila ng alternatibong daan pababa ngunit tumalon si Marka mula sa burol na parang may mga spring sa kanyang sapatos. Sa una, nag-alala sina Ark at Punta, ngunit nang maayos ang landing ng babae nang may katumpakan ng isang bihasang gymnast, halatang humanga sila. Hindi man lang napansin ni Marka dahil nasa sabik siya sa puno, ngunit nang makalapit na siya rito, nagsimulang umungal si Punta at naramdaman ni Ark na may mali. Agad niya itong hiniling na bumalik, ngunit bago pa man siya makapagsalita, isang halimaw na basilisk ang nagpakita sa likuran niya at sinubukang atakihin siya. Kinailangan ni Ark na gamitin ang kanyang dimension move para iligtas siya. Ngunit ikinagalit ito ng nilalang, kaya naglabas ito ng nakalalasong gas, na naging dahilan upang malanta ang lahat ng nahawakan nito. Patuloy na iniiwasan ito ni Ark sa pamamagitan ng dimension move,
ngunit kalaunan ay napagtanto niya na kailangan niyang talunin ang halimaw. Parang nararamdaman ang kanyang iniisip, sinubukan ng Basilisk na kalmutin sila, ngunit hinaranggan ni Ark ang atake gamit ang kanyang espada, na nagudyok sa halimaw na gamitin ang napakahabang dila nito. Gayunpaman, patuloy na nagtatanggol si Ark sa halimaw laban dito, kaya bilang huling pagtatangka, sinubukan ng halimaw na gawing bato sila na parang si Medusa. Mabuti na lang at inihanda ni Ark ang kanyang banal na kalasag at pinrotektahan ang lahat, ngunit lalo lamang itong nagpagalit sa halimaw, kaya nagsimula itong umatake ng mas malawakan. Nang makita ito, alam ni Ark na hindi siya makakalapit sa isang atake, kaya nag-activate siya ng isang spell na kilala bilang Judgment, at sa isang atake, ang Basilisk ay naging kasaysayan. Agad na nagsimulang magdiwang si Ark dahil ang pagpaslang sa isang mataas na antas na Basilisk sa kanyang ikalawang araw bilang isang bida sa Isekai ay isang malaking gawa. Humanga rin si Marka sa kanyang ginawa, kaya sinimulan niya itong purihin, at sa wakas ay naintindihan niya ang hype tungkol kay Song Jinwoo. Gayunpaman, tulad ng Shadow Monarch, ayaw niyang may makaalam tungkol sa kanyang mga kakayahan, kaya hiniling niya kay Marka na ilihim ito. Pagkatapos ay lumingon siya upang tingnan ang halimaw na kanyang pinaslang at nagulat nang makita na mayroon itong ring sa paligid ng isa sa mga bukong-bukong nito. Bago pa niya matingnan ng malapitan, nawala ang ring, na nag-iwan sa kanya na mas nalilito. Ngunit habang tinatitigan niya ito, nahinuhan niya na ang Basilisk ang may pananagutan sa paglapit ng mga baboy ramo sa bayan. Sa sandaling iyon, isang baboy ramo na may pangilang casual na nagpakita malapit sa kanilang kinaroroonan, kaya nagpa siya si Ark na tapusin niya ito at iregalo sa mga taga-nayon. Maya-maya, itinapon niya ang baboy ramo sa gitna ng nayon, at hindi makapaniwala ang mga taga-nayon sa kanilang nakita. Sinabi niya sa kanila na maaari nila itong makuha, ngunit hiniling na ibigay nila sa kanya ang batong rune at ang mga pangil, habang si Marka ang kukuha ng balat. Habang nagsisimulang magdiwang ang mga taga-nayon sa kanilang nakakabaliw na regalo, dumating ang ina ni Marka, labis na natuwa nang makita ang kanyang anak na babae. Gayunpaman, nang simulan niyang tanungin ang kanyang anak kung bakit ito umalis ng bahay at lahat, nilapitan sila ni Ark. Humingi siya ng paumanhin sa paglabas ni Marka nang walang pahintulot niya, ngunit ipinaliwanag na ginawa ni Marka ang paglalakbay na ito dahil sa pagsasaalang-alang sa kanyang ina. Dahil dito, ngumiti ang ina ni Marka at niyakap ng mahigpit ang kanyang anak na babae, sinasabing labis itong ipinagmamalaki nito. Nang sandaling iyon, nilapitan ng gwardya ng bayan at ng mangangaso si Ark at tinanong kung mayroon ba silang nakitang kakaibang nilalang sa kagubatan, sila ni Marka. Sumagot si Ark na wala, at sinuportahan siya ni Marka. Kaya, sinabi ng mangangaso na mapalad silang hindi nakasagupa ang halimaw na nakita niya. Habang papalapit ang gabi, nagpaalam si Ark sa pamilya ng tatlo at umalis matapos tanggapin ang korona ng bulaklak na ibinigay ng kapatid ni Marka bilang pasasalamat. Kalaunan, isang grupo ng mga sundalo ang nakipaglaban sa isa pang Basilisk at, matapos magdusa ng ilang pagkatalo, nagawa nilang tapusin ito. Habang sinisimulan nilang harapin ang resulta ng labanan, ipinaalam sa commander ang tungkol sa Basilisk na pinaslang ni Ark. Nang makita ng lalaki ang halimaw, nagulat siya at ipinahayag na ang sinumang pumutol nito sa isang atake ay maaaring isang Diyos or isang demonyo. Ngunit, wala siyang ideya na ang assassin ay isang taong nakakulong bilang isang kalansay na sinusubukang mamuhay ng simple bilang isang madaling tao sa unang pagkakataon. Pagkalipas ng ilang araw, si Arian, ang babaeng elf na nakita ni Ark noong una siyang dumating sa bayan, ay gumala sa kagubatan habang nananagoy sa sarili. Galit pa rin siya na naloko siya dahil nangako ang lalaki sa kanya na makakakuha siya ng impormasyon tungkol sa nawawala niyang kamag-anak, ngunit isa pala itong tusong kriminal. Pumirma na ang mga tao at elf ng isang kasunduan sa kapayapaan ilang taon na ang nakalilipas, ngunit naniniwala si Arian na ito ay isang pagkukunwari lamang dahil ang mga elf ay patuloy pa ring inaabuso at dinudukot araw-araw. Sa kasamaang palad, limitado lamang ang kanyang magagawa, kahit na anak siya ng isang pinuno ng mga elf, at iyon ang pinaka-naiinis niya. Di nagtagal, nakarating siya sa pasukan ng isang kuweba at binunot ang kanyang espada upang atakihin si Ark, na kalalabas lang mula rito. Para sa konteksto, si Ark ay nasa kuwebang iyon dahil nagsagawa siya ng isang pakikipagsapalaran upang supulan ang ilang mga bandido, at pagkatapos makumplito ang pakikipagsapalaran na iyon, nagpa siya siyang kunin ang kanilang mga samsam.
Noon niya lang napansin ang dalawang bakanteng kulungan, ngunit nagpasya siyang huwag pansinin ang mga ito at punuin ang kanyang mga bulsa. Samantala, sa isang kalapit na bayan na tinatawag na Dayanto, nabunyag na ang pag-atake sa karwahe ni Loren ay isang tangkang pagpaslang. Si Tretan, ang lord ng bayan, ang personal na nag-utos ng pagpaslang, ngunit nang malaman niyang nakaligtas ang babae, nagalit siya. Siya rin ang may pananagutan sa pagpapakawala sa dalawang basilisk sa teritoryo ng Luvias, at lalong nagalit nang ipaalam sa kanya ng kanyang tauhan na sila ay napaslang. Gayunpaman, ang pinakakagulat-gulat na aspeto ay hindi niya ginagawa ang mga kalupitang ito dahil sa ilang matagal ng alitan or puot, kundi dahil inutusan siya ni Dakaris, ang pangalawang prinsipe ng kanilang bansa. Nais ng prinsipe na magkaroon ng ganap na kontrol sa lahat ng teritoryo, lalo na sa mga nasa ilalim ng pamumuno ng kanyang nakatatandang kapatid na si Sik. At dahil isa sa kanila ang Luvias, gusto niyang iwan itong tiwangwang hanggat maaari. Pagkatapos ay inutusan ni Tretan ang kanyang tauhan na tiyaking hindi mabibigo ang kanilang plano sa kanilang bagong kargamento, at hiniling na dalhin sa harap niya ang kanyang anak na si Yudilin. Ipinaalam sa kanya ng lalaki na si Yudilin ang pumunta upang pangasiwaan ang transportasyon ng bagong kargamento, at ibinigay ni Tretan ang eksaktong kailangan niyang tingnan. Hindi lingid sa kaalaman ng lahat na si Yudilin ay isang primera klaseng talunan, kaya hindi siya nagtiwala na hindi magkakamali ang lalaki at mas lalong mapapasama sa gulo si Dakaris. Sa Luvias, sinubukan ni Arya na atakihin si Ark dahil inakala niyang isa itong tulisan. Hindi man lang niya ito binigyan ng pagkakataong magpaliwanag, at patuloy sana siyang inatake kung hindi nagpakilala si Punta. Alam mo, si Punta ay tinatawag ng mga tao na isang espiritong nilalang, at alam ng lahat na iniiwasan ng kanyang uri ang mga tao tulad ng pag-iwas sa iyo ng babaeng pinag-iisipan mo. Gayunpaman, si Punta ay lumalapit lang kay Ark na parang doon siya nararapat, at sapat na iyon para mapagtanto ni Aryan na hindi masamang tao si Ark. Kaya, itinabi niya ang kanyang espada at humingi ng tawad, ipinaliwanag na pumunta siya roon matapos makatanggap ng impormasyon na ito ay isang lungga ng mga tulisan. Dinudukot at ipinagbibili ng mga tulisan ang mga elf, kaya mabilis siyang pumunta upang iligtas ang mga nasa lungga na iyon. Dahil dito, naalala ni Ark ang mga bakanteng kulungan na nakita niya, kaya sinabi niya kay Arya na wala na ang mga elf sa lugar na iyon. Sinubukan ni Aryan na umalis dahil wala na siyang anumang negosyo doon, ngunit pinigilan siya ni Ark at tinanong kung maaari siyang sumama. Tumanggi si Aryan, sinabing ginagawa niya ang negosyo ng mga elf at hindi niya kailangan ng isang taong may matibay na utak para sirain ang mga bagay para sa kanya. Pagkatapos ay tumakbo siya palayo bago pa man siya makapagdepensa ng kanyang kaso, at nalungkot si Ark dahil talagang naramdaman niya na ang pakikipagtulungan sa kanya ay parang pagsali sa mga bihirang espesyal na kaganapang iyon. Kaya, habang siya ay nasa kanyang silid at kumakain mamaya, nagpasya siyang hahanapin si Aryan at kumbensihin itong hayaan siyang maging katuwang niya. Kinabukasan, binisita niya ang isang kagubatan na kilala bilang tahanan ng mga elf sa lugar na iyon, umaasang matatagpuan niya si Aryan doon. Gayunpaman, hindi pa siya nakakapunta ng ganoon kalalim sa kagubatan nang alertuhan siya ni Punta ng ilang tunog. Lumabas na isang babaeng elf ang nagtatangkang tumakas mula sa mga bumihag sa kanya, ngunit natisod siya at nahuli muli. Nabunyag na ang pinuno ng gang ay si Yudolan, ibig sabihin ang kargamento na tinutukoy ni Tretan ay isang grupo ng mga dinukot na elf. Ang lalaki ay mukhang kasing pangit ng kanyang walang kwentang gupit, ngunit naglakad-lakad siya at umakto na parang alpha male. Pinagbantaan pa niya ang babae gamit ang kanyang espada, tinusok ang mga hita nito para siguraduhing matatakot ito para subukang tumakas muli. Mabilis na itinuro ng isa sa kanyang mga tauhan na nasira niya ang kargamento, ngunit sinigawan siya ni Yudolan, na sinasabing wala siyang karapatang sermonan siya. Pagkatapos ay inutusan niya ang babae na ibalik sa may rehas na karwahe kasama ang iba pang mga elf, at mula sa labas, sinimulan niya silang pahirapan na parang isang tunay na maton. Dahil hindi na matiis ang kawalan ng katarungang ito, nagpa siya si Ark na makialam, ngunit biglang dumating si Aryan at ninakaw ang palabas. Nang mukhang nanalo na siya, si Yudolan, ang duwag, ay nagbanta sa mga elf, pinilit siyang ihulog ang kanyang sandata at sumuko. Lumapit ang mga tauhan niya sa kanya, at tulad ng bawat baboy na gumagala sa mundo, naisip nilang makipaglaro sa kanya ng kaunti.
Dahil dito, sa wakas ay sumama si Ark sa grupo at naging ganap na inatake si Yudolan. Nang mawalan ng malay ang lalaki, pinabagsak ni Aryan ang mga alipin at sinubukang palayain ang mga alipin, ngunit ang kandado ng Hola ay naging imposible. Nang mag-alok ng tulong si Ark, nagsimula siyang magreklamo, sinabihan niya itong huwag makialam sa mga Elven, at sumagot si Ark na tanging mga duwag lamang ang hindi pinapansin ang mga nangangailangan. Matapos niyang mabuksan ang Hola, hindi man lang siya pinasalamatan ni Aryan. Itinulak niya ito palayo para tulungan ang mga babae at suriin sila. Tungkol naman sa pinsala sa hita ng isang babae, ang tanging problema ay lahat ng mga babae ay may kwelyong kumakain ng mana, na nagpapaliwanag kung bakit hindi nila magamit ang kanilang mga kapangyarihang espiritu. Ang pinakamasamang bahagi ay hindi niya alam kung paano tanggalin ang mga ito, ngunit ginulat siya ni Ark nang tanggalin niya ang mga ito gamit ang isang spell na tinatawag na Uncursed at pinagaling din ang nasugatang babae. Pagkatapos ay sinimulan niyang paglaruan ang mga ito, kaya sinamantala ni Aryan ang pagkakataong tawagin ang kanyang mensaherong ibon at ipinadala ito na may dalang mensahe sa kanyang mga kasama. Nang makita ito ni Ark, tinanong niya kung anong uri ng ibon ito, kaya ipinaliwanag ni Aryan na ito ay halos ang mas matalinong bersyon ng isang loro. Madalas itong ginagamit ng mga elf para makipag-usap dahil naaalala nito ang sinabi sa kanya at hindi pa ito kailanman nabigo sa kanila. Ilang sandali pagkatapos noon, dumating ang dalawang elf para iuwi ang mga batang elf. At nangako si Ark na tutulong sa kanila kung sakaling kailanganin nila siyang muli. Nang makaalis na sila, tinanong ni Aryan si Ark kung sino siya at sinabi niya rito na siya ang palakaibigang puting kabalyero ng kapitbahayan nito. Nang makitang walang mali sa kanyang sagot, nagpa siya si Aryan na formal na magpakilala kay Ark, ngunit naantala siya ng isa pang mensaherong ibon. Nais ni Danka, ang elf na nagpadala nito, na malaman niya na ang iba pang mga elf ay ipinadala sa Dayanto. Pagkatapos ay pinaalis ni Aryan ang ibon at tinanong si Ark kung nais niyang sumama sa kanya sa susunod na misyon ng pagsadyap. Maingat na tinanong ni Ark kung ano ang magiging reaksyon ng iba pang mga elf sa isang taong tutulong sa kanila at tiniyak niya sa kanya na gagampanan niya ito. Nang marinig ito, agad na sumang-ayon si Ark at ang alyansa ay tinatakan ng isang pakikipagkamay. Pagkatapos, inilipat sila ni Ark sa labas ng Dayanto at labis na nagulat si Aryan na nakamit niya ang ganoong kahangahangang gawa. Sinabi rin niya na magagamit nila ang kasanayang iyon upang palayain ang mga bihag mula saan man sila nakakulong at sumang-ayon si Ark. Pagkatapos ay iminungkahi niya na magsimula na silang maglakad kung gusto nilang makarating sa bayan bago dumilim at makipagkita kay Danka at iyon nga ang ginawa nila. Ilang sandali matapos silang makarating, naghintay sila sa isang eskinita hanggang sa dumating si Danka, ngunit hindi natuwa ang elf na makita si Ark. Kahit na ipinaliwanag ni Aryan na isa siya sa mga mabubuting tao at tinutulungan siya, sinubukan pa rin ni Danka na titigan si Ark na naging dahilan upang mataranta ang Skeleton Knight. Kung hindi nakialam si Aryan at iminungkahi na pumunta sila sa ibang lugar para mag-usap, maaaring nabasa na si Ark sa takot. Sa napili nilang outdoor restaurant, si Aryan ang nagsilbing tagapamagitan na nagpapakilala sa dalawang lalaki sa isa't isa. Gayunpaman, determinado si Danka na huwag pansinin ang pag-iral ni Ark at habang kumakain, itinoon niya ang lahat ng kanyang mga tanong tungkol kay Ark kay Aryan. Sa kabila ng lahat ng kanyang mga paliwanag at ang katotohanang pinanindagan niya si Ark, ayaw pa ring magtiwala ni Danka kay Ark hanggang sa tuluyan niyang mapansin si Punta. Dahil wala na ang mga problemang iyon, hiniling ni Aryan kay Danka na ipaalam sa kanya ang mga bagong pangyayari sa mga dinukot na elf. Ipinaliwanag niya na dinala sila sa isang bahay sa gitna ng distrito ng libangan kaya kinailangan nilang maghintay hanggang gabi para palihim na pumasok. Pagkatapos ay humingi ng paumanhin si Ark na sabihing mayroon siyang ilang mahahalagang bagay na aasikasuhin, ngunit nangakong babalik bago magsimula ang pagsugod. Nang mawala siya sa kanilang paningin, sinabi ni Danka kay Aryan na hindi niya inaasahan na makikipagtulungan siya sa isang tagalabas. Inamin ni Aryan na hindi niya ito iisipin, ngunit pagkatapos ay iniligtas siya ni Ark at pinatunayan na hindi lahat ng tao ay basura. Sa halip na tumigil doon, sinimulan niyang sisihin ang kanyang muntik ng mabihag sa katotohanan na hindi siya kasing husay ng kanyang nakatatandang kapatid na babae, ngunit hindi sumang-ayon si Danka. Sinabi niya na si Aryan ay isa sa mga pinakamahuhusay na mandirigmang nakilala niya, at kung patuloy siyang magsusumikap tulad ng ginagawa niya,
magiging isang alamat siya tulad ng kanyang kapatid na babae. Samantala, sa isang eskinita sa kung saan, sina Ark at Punta ay busog na busog sa pagkain matapos matagumpay na may benta ni Ark ang mga kahanga-hangang bagay na nakuha niya mula kay Yudolan at sa kanyang mga tauhan. Kasabay nito, pinag-uusapan ng mga lalaking nagbabantay sa mga dinukot na elf kung paano ito ang pinakamadaling pera na kanilang kinita. Nang marinig sila ng mga babae, sinabihan sila ng isa na huwag maging mayabang dahil maliligtas sila sa lalong madaling panahon, ngunit tinawanan lang siya ng mga lalaki. Hinawakan pa siya ng isa sa buhok at dinilaan ang mukha nito para patunayan na siya at ang kanyang mga kaibigan ang may kontrol sa kanilang buhay. Pagkalipas ng ilang oras, sina Ark, Aryan, at Dangka ay tumungo sa lungga ng mga mandurukot, hindi alam na may nagmamasid sa kanila. Nang makarating sila sa lokasyon at makita ang mga gwardya na nakapost sa harap, iminungkahi ni Aryan na lumipat sila sa ibang lugar para maiwasan ang atensyon ng teleportation circle. Ngunit sinabi ni Ark na hindi nila kailangan at pagkatapos ay hiniling sa kanila na hawakan siya ng mahigpit. Nagkatinginan ng duo ng elf sa isa't isa na may pagkalito, ngunit sinunod nila ang sinabi, at ginamit ni Ark ang dimension move upang dalhin sila sa bubong. Ang karagdagang kasanayang ito ay nagpaisip kay Aryan kung sino si Ark, ngunit syempre, wala siyang nakuhang sagot. Pagkatapos ay tinignan niya ang kanyang ulo sa bintana at, nang makumpirma niyang walang laman ang atek, sinubukan niyang sumingit upang makapasok. Sa kasamaang palad, hindi iyon kasing dali ng kanyang inaakala dahil ang bintana ay hindi ginawa para sa isang babaeng nasa sukat niya. Kinailangan niyang gumawa ng kaunting paggalaw upang makapasok, kaya mabilis na iniwas ni na Ark at Dangka ang kanilang tingin dahil sila ay tunay na mga ginoo. Nang sa wakas ay nakalusot siya, ginamit ni Ark ang dimension move upang makapasok sila ni Dangka, na nag-udyok kay Aryan na magreklamo na hinayaan nila siyang lumusot. Kalaunan, huminto siya at bumaba sila upang hanapin ang mga bihag, ngunit sa halip ay nakakita sila ng dalawang bangkay na ang mga lalamunan ay hiniwa. Dahil sa maingat na pagmamasid, naniwala sila na kung sino man ang gumawa nito ay nasa loob pa rin ng gusali, kaya't nagkasundo silang maghiwa-hiwalay at hanapin sila. Hindi nakakagulat, nakakita si Ark ng mas maraming bangkay sa loob ng isang nakakandadong silid, at sa sandaling nag-teleport siya papasok, inatake siya ng isang kanay. Mabilis niya itong hinaranggan at nagulat nang makitang ang umaatake ay isang mabalahibong ninja. Nagulat din ang babae na alam niya kung ano ang isang ninja, ngunit bago pa man siya nito ma-atake, nagpakita na si Punta. Nang makita ang espiritong nilalang, umatras ang ninja at humingi ng tawad sa hindi pagkakaunawaan. Sinabi rin niya na aalis siya dahil hindi niya natagpuan ang kanyang pinuntahan, ngunit natagpuan niya ang pinuntahan ni Ark. Sinabihan niya itong tingnan ang basement at pagkatapos ay binigyan siya ng ilang dokumento na sinabi niyang magagamit. Binigyan din si Punta ng isang regalo, at bago siya umalis, ipinaalam niya kay Ark na may dalawa pang alipin sa manor ni Treten. Nang makaalis na siya, nagsimulang magsisi si Ark na hindi niya naitanong ang kanyang pangalan, ngunit naisip niya na maaaring magtagpo muli ang kanilang mga landas. Habang sinisimulan niyang tingnan ang mga dokumento, napagtanto niyang mga kontrata pala ito ng pagbili ng alipin, kaya dinala niya ang mga ito kina Aryan at Dangka. Pinatunayan ng mga dokumento na si Treten ang namamahala sa kalakalan ng alipin ng elf, kaya tinanong nila si Ark kung saan niya nakuha ang mga ito. Inaangkin ni Ark na nahuli at pinahirapan niya ang ilan sa mga gwardya, at naniwala sila sa kanya. Nang sandaling iyon, ang mga gwardya na buhay pa ay pumasok ng walang ingat sa silid at sinunog ni Aryan. Pagkatapos nito, nakipaglaban ang tatlo patungo sa silong at natagpuan ang mga alipin doon tulad ng sinabi ng ninja. Gamit ang kanyang matinding lakas, pinilit ni Ark na buksan ang mga rehas, at pagkatapos pekalmeyan ni Aryan ang mga batang babae, itinaboy niya sila sa isang pampang ng ilog sa labas ng bayan. Doon, tinanggal niya ang kanilang mga kwelyo, naiwan si Dangka na walang masabi, ngunit ang mga batang babae ay nagsimulang umiyak ng luha sa kagalakan. Pagkatapos nilang magpasalamat kay Ark, nangako si Dangka na iuuwi niya sila at sinabing iiwan niya ang pagsadyop sa dalawa pang batang babae kina Ark at Aryan. Nangako ang dalawa na ililigtas ang mga batang babae, at habang nagsisimula silang mag-teleport papunta sa bubong ng manor ni Treten, tinanong sila ng isa sa mga batang babae kung ayos lang na iwan ang trabaho sa dalawang tao lang. Tiniyak sa kanila ni Dangka na ayos lang,
Ngunit nang sabihin niyang makapasok sila nang hindi nakakakuha ng atensyon, isang pagsabog ang naganap at tumunog ang kampana. Kasabay nito, ang babaeng ninja ay nakatayo sa ibabaw ng isa pang silid kasama ang isang kapwa ninja at sinabing inaabangan niya ang muling makita si Ark balang araw. Habang nagaganap ang komosayon sa labas, si Treten ay nasa kanyang silid na sinusubukang gamitin ang kanyang kinakalawang na dumi para sa mga kawawang alipin ng elf na kanyang kinuha. Naroon din ang bagbog na si Yudolan dahil naniniwala ang kanyang matandang lalaki na ang pagpapanood sa kanya habang inaangkin niya ang ilang mga babae ang pinakamahusay na paraan upang parusahan siya sa pagkawala ng huling padala ng elf. Nang akmang magsisimula na siya sa kanyang palabas, tumakbo ang kanyang butler at ipinaalam sa kanya na inaatake ang manor. Nagreklamo si Treten tungkol sa pagkaantala at sinabihan siyang hayaan na lang ang mga gwardya na ang bahala dito. Sinubukan ng butler na ipaliwanag na ang mga nanghihimasok ay hindi ang iyong karaniwang mga magnanakaw, ngunit sa sumunod na segundo ay sumabog ang pinto na nagpalipad sa kanya. Nang makita ni Yudolan na sina Ark at Arian iyon, sumigaw sila at sinubukang tumakas. Tungkol naman sa kanyang talunan na ama, sinubukan niyang huminin sina Arian at Ark ngunit naibalik niya ang kanyang mababang nakasabit na mga bola-bola ng sipain siya ng galit na si Arian. Nang mawalan siya ng malay, nagmadali siyang tingnan kung hindi nasaktan ang mga batang babae at nagpasalamat sila sa pagliligtas sa kanila. Sa kabilang panig, sinusubukan pa ring tumakas ni Yudolan, kaya nag-teleport si Ark papunta sa kanya at inihampas ang kamay sa dingding. Napasigaw sa takot ang duwag na lalaki at nang mawalan siya ng malay, gumuho ang dingding sa likuran niya at nagbunyag ng isang nakatagong silid. Sinubukan ni Ark na tawagin si Arian para makita, ngunit ang elf ay nasa kalagitnaan ng pagbugbog kay Treten, kaya wala siya sa mood na mamasyal. Sinubukan ni Ark na magmakaawa para sa edukadong lalaki, ngunit sinabi ni Arian na ang lalaki ay hindi karapat-dapat sa awa para sa mga kakilakilabot na bagay na ginawa niya sa kanyang mga tao kahit na may bisa pa ang kasunduan. Pagkatapos ay tinawagan niya ang mga batang babae upang turuan din si Treten ng leksyon at hindi man lang sila nagdalawang isip bago dalhin siya sa kabilang bayan. Habang pinapanood ni na Ark at punta ng may takot, dumating ang mga gwardya ni Treten, kaya hiniling ni Ark kay Arian na panatilihin silang abala. Sumunod si Arian at nag-apura sa kanila bago niyaya ang mga babae na tumakas papunta sa Lalatoya, ang pinakamalapit na pamayanan ng mga elf sa Dayanto. Pagkaalis ng mga babae, pinuntahan ni Arian si Ark sa nakatagong silid at nadatnan niya itong kinukuha ang mga gintong bar ni Treten. Malinaw na ninanakaw niya ang mga ito, ngunit sinabi niya kay Arian na ang pagkuha ng ginto ay makakasira sa organisasyon ng pagdukot. Naniwala ang babae sa kasinungalingan at tinawag si Ark na isang henyo na nagbigay ng ginhawa sa bida. Doon din, nagsimulang yumanig ang manor ng mga pagsabog, kaya nag-teleport pabalik sa tabing ilog sina Ark at Arian dala ang ginto. Gayunpaman, hindi maiwasan ni Ark na magtaka kung ang babaeng ninja ang nasa likod ng mga pagsabog. Dahil hindi niya masabi ng sigurado, humarap siya kay Arian at sinabi rito na natupad na niya ang kanyang bahagi sa kontrata. Nagpasalamat si Arian sa kanya at pagkatapos ay inalok siya ng isang maliit na bag ng ginto na nagsasabing alam niyang hindi ito gaanong kalaki kumpara sa nakuha niyang samsam mula sa lihim na silid ni Treten. Matapos kunin ni Ark ang pera, bigla niyang tinanong kung gusto niyang palawigan ang kanyang kontrata at tulungan siyang palayain ang iba pa niyang mga kauri na bihag pa rin sa ibang mga lugar. Sinabi niya na ang kontrata ay magiging opisyal na kinasasangkutan ng mga elder na elf, kaya tinanong ni Ark kung papayag ba ang mga matandang elf na may taong maglakad sa kanilang lupain. Tiniyak sa kanya ni Arian na ipaglalaban niya ang kanyang kaso, ngunit hindi iyon nagustuhan ni Ark. Pangunahin dahil alam niya na ang pakikipagkita sa sino man sa mga elder ay maaaring magbunyag ng kanyang sikreto at maglagay sa kanya sa panganib. Kaya, upang maiwasan iyon, nagpasya siyang ipakita kay Arian ang kanyang tunay na anyo at hindi makapaniwala ang elf na sa likod ng lahat ng baluti na iyon ay isang tumpok lamang ng mga nagsasalitang buto. Tinanong niya kung ano ang nangyari sa kanya at sinabi niya sa kanya na nagising siya at nalaman niyang isinumpo siya dahil ang pagsasabi sa kanya na naisekay siya sa isang malalaro na universo ay magpapamuko sa kanya na baliw. Mabuti na lang at uso ang mga sumpa sa mundong iyon, kaya naniwala si Arian sa kanya at nangakong kakausapin ang elder ng Litoyo para sa kanya. Para sa kanya, maaaring may impormasyon ang lalaki tungkol sa ganitong uri ng sumpa at kung paano ito babaguhin.
Dahil nakahinga ng maluwag, sumang-ayon si Ark at sinabi sa kanya na handa siyang gawin ang lahat para maging normal muli. Nangako si Aryan na ligtas ang kanyang sikreto sa kanya at sa kanyang mga tao at muli silang nagkamayan upang simulan ang kanilang bagong kontrata. Pagkalipas ng ilang araw, sa kabisera ng kaharian ng Roden na Olaf, nagpulong ang hari kasama ang kanyang tatlong tagapagmana na sina Sikt, Dakaris at Yoriana upang talakayin ang pag-atake sa manor ni Treten. Ayon kay Sikt, ang mga ulat na nakarating sa kanya ay nagsasabing ginawa ito ng mga elf dahil nilabag ni Treten ang kasunduan sa pamamagitan ng pagdukot at pagbebenta ng mga elf sa Imperyong Silangan. Agad na pinabulaanan ni Dakaris ang mga paratang na iyon at tinawag itong mga walang basehang tsismis, ngunit hindi umatras si Sikt dahil pinaghihinalaan niya na sangkot ang kanyang kapatid sa insidente. Galit na inakusahan ni Dakaris si Sikt ng paghihikayat ng mga walang basehang tsismis, ngunit nakialam ang hari. Sinabi niya na maliban kung may konkretong ebidensya si Sikt, lahat ng sinabi niya ay tsismis lamang at inutusan silang magsagawa ng wastong investigasyon. Pagkatapos ay tinanong niya si Yoriana ng kanyang mga saloobin tungkol sa isyu at iminungkahi niya na makipag-usap sa mga elder ng Elven. Naniniwala siya na ang paggawa nito ay maaaring maiwasan ang alitan dahil kung magpasya ang mga elf na gumanti sa pamamagitan ng paghinto sa pakikipagkalakalan sa mga tao, masisisi sila ng ibang mga bansa para dito. Pinuri ng hari ang kanyang mabilis na pag-iisip, at napagkasunduan na pupunta siya sa kaharian ng Limbold upang ayusin ang pagpupulong. Si Dakaris lamang ang hindi nasiyahan sa kinalabasan ng pagpupulong, ngunit wala siyang sinabi habang naglalakad palabas. Samantala, sina Aryan at Ark ay papunta sa Letoya at nagpas siyang magpalipis ng gabi sa isang pampang ng ilog. Habang nakaupo sila sa tabi ng apoy at nag-uusap, dumating ang mensaherong ibon ni Danka at ipinaalam kay Aryan na ligtas siyang nakarating sa Letoya kasama ang mga babae. Pagkaalis ng ibon, umungal si Aryan, kaya umalis si Ark upang manghuli ng mga baboy ramo. Ngayong nag-iisa na, nakita ni Aryan si Punta na mahimbing na natutulog at hindi niya napigilan ang sarili na yumakap sa maliit na hayop ng balahibo. Pagbalik ni Ark, nadatnan niya itong naglalaro kay Punta. Kaya mabilis niyang sinubukang ipagpatuloy ang pag-arte ng misteryoso, ngunit hindi ito pinaniwalaan ni Ark at siya ay napahiya. Kinabukasan, habang umiinom ng tsaa, ipinagtapat ni Yoriana sa kanyang katulong, si Ferna, na naniniwala siyang sangkot si Dakaris sa insidente ng kalakalan ng alipin. Ang tunay na bumabagabag sa kanya ay alam din ni Sikt at maaaring magdesisyon na gamitin ang impormasyong iyon laban kay Dakaris. Nadama ni Ferna na hindi naman iyon ganoon kasama dahil kung mapatalsik si Dakaris, nangangahulugan ito na mababawasan ang isang kalaban para sa trono. Agad na pinagalitan ni Yoriana si Ferna, binalaan siyang maaari siyang masawi dahil sa pagsasabi ng mga ganoong bagay. Sinabi niya na ang kanilang prioridad ay ang diplomatikong paglalakbay patungong Limbold, at sumang-ayon si Ferna, idinagdag na sa wakas ay makikita ni Yoriana ang kanyang nakatatandang kapatid na babae, si Seriana, sa unang pagkakataon simula ng ikasal ito sa pamilyang Limbold. Pagkalipas ng ilang araw, dumating sina Ark at Aryan sa Letoya, ngunit kinailangan ni Ark na maghintay sa labas ng mga gate habang papasok si Aryan upang kausapin ang nakatatanda para sa kanya. Ipinangako niya sa kanya na hindi siya magtatagal, ngunit ginugol ni Ark ang buong araw sa pag-aliw sa kanyang sarili sa anumang mahahanap niya. Nang sa wakas ay bumalik siya, humingi siya ng tawad, ngunit masyado siyang nasasabik na pumasok sa isang kampo ng mga elf para alalahanin kung gaano katagal siyang naghintay. Patuloy niyang tinitigan ang lahat ng may pagkamangha, at lalo na nang makarating sila sa bahay ng nakatatanda, na literal na nasa malaking puno sa gitna ng nayon. Ang nakatatanda sa nayon, si Delian, at ang kanyang asawang si Glennis, ay lubos na malugod na tinatanggap. At habang nag-uusap sila ni Ark, nalaman niyang mga magulang pala sila ni Aryan, na lubhang nakakatuwa dahil mukhang hindi sila lalampas sa edad na 30. Kaya, muntik na niyang itanong kung ano ang kanilang skincare routine. Habang nag-uusap pa sila, nagpasalamat si Delian kay Ark sa tulong na ibinigay niya sa kanilang mga kauri, ngunit tinanong kung bakit nila inatake ang manor ni Treten. Agad na nagdepensa si Aryan, na sinasabing nilabag na ni Treten ang kasunduan, ngunit tila hindi pa alam ni Delian na si Treten ang pinuno ng grupo ng mga mandurukot. Kaya, dahil doon, iminungkahi ni Ark na pumasok sila sa loob at pag-usapan ng maayos ang mga bagay-bagay. Maya-maya, matapos na masabihan si Delian ni Ark,
Nangako siyang kakausapin ang iba pang mga elder sa kanilang pagpupulong ng konseho. Inalok ni Aryan na samahan siya, at hindi siya sinubukang pigilan ni Delian. Sakto, pumasok si Glennis na may dalang hapunan, ngunit hindi gumalaw si Ark para kumain dahil sanay na siyang hindi mag-alis ng kanyang helmet sa harap ng mga tao. Nang makita ito, tiniyak ni Aryan sa kanya na ayos lang natanggalin ang kanyang helmet dahil alam na ng mga magulang nito ang tungkol sa kanyang tinatawag na sumpa, at siya ay nakahinga ng maluwag. Kinabukasan, umalis si Aryan sa Lalatoya patungong Maple, ang kabisera ng mga Elven. Pinaikli ng dalawa ang paglalakbay gamit ang isang teleportation circle, at pagdating nila, dumiretso sila sa pulong. Ang iba pang mga elder ay nagtitipon na sa silid. Kaya, binigyan sila ni Delian at Aryan ng detalyadong ulat tungkol sa pagdukot. Samantala, pabalik sa Latoya, nagpa siya si Glennis na libutin si Ark sa nayon para hindi siya mabaliw sa pagkabagot. Ngunit, hindi ito magandang ideya dahil ang iba pang mga elf ay hindi komportable na may kasama na tao. Kaya, tinitigan nila siya na parang isa siyang panakot ng daga at hindi isang magiting na kabalyero. Ang mga tanging ng ahas na lumapit sa kanya ay ang mga batang babae na iniligtas niya mula sa kakilakilabot na Yudolan sa kagubatan sa Luvir, at tuwang-tuwa silang makita siya. Matapos makipag-usap sa kanya ng ilang sandali, nagmadali silang umalis, at humingi ng tawad si Ark kay Glennis dahil sa paghihintay niya. Tiniyak sa kanya ng babae na ayos lang ang lahat, pagkatapos ay bigla siyang tinanong kung gusto ba niyang makipaglaban sa kanya. Pagbalik sa Maple, galit na galit ang konseho matapos marinig ang lahat ng sinabi ni Aryan at marepaso ang mga dokumentong nakuha ni Ark mula sa ninja. Ang ilan sa mga elder ay handang makipagdigma dahil hindi nila kailanman inakala na ang mga nasa kapangyarihan ang kukuha sa kanilang mga kauri. Ngunit, sinabihan ng nakatatandang pinuno ang lahat na uminom ng gamot para sa paglamig at sinabing ang tanging pagpipilian ay bantayan ang kaharian ng mga rodent habang ipinagpapatuloy ang mga operasyon sa pagsadya. Habang ginagawa ang kasunduang ito, tumayo si Ark sa tapat ni Glennis sa isang kagubatan, tinatanong kung sigurado ba siyang makipag-sparring sa kanya. Kung ikukumpara sa kanya, ang lalaki ay parang Incredible Hulk, kaya natatakot siyang baka masaktan siya nito. Tiniyak sa kanya ni Glennis na hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa kanya dahil sa kabila ng kanyang laki, isa itong napakagaling na mandirigma at itinuro pa niya kay Aryan ang lahat ng alam niya. Nang marinig ito, tumayo si Ark at sinubukang ipagtanggol ang sarili laban sa atake ni Glennis, ngunit nauwi lamang sa kanyang pagkakadapa. Hindi niya inaasahan na ang babae ay kikilos ng ganito kabilis or magiging ganoon kahusay, kaya mabait na itinuro ni Glennis ang kanyang nagawang mali at iminungkahing maglaban silang muli. Pumayag si Ark dahil kailangan niyang tabyusan ang kanyang sarili, ngunit pareho pa rin ang kinalabasan at maraming beses siyang napahirapan. Pagbalik sa Maple, naglalakad pabalik sina Delian at Aryan papunta sa puno ng transportasyon, kaya sinamantala niya ang pagkakataong humingi ng tawad sa pagsalakay sa manor ni Treten ng walang pahintulot. Sinabi ni Delian na ayos lang dahil kailangan ito ng sitwasyon at idinagdag na pumayag ang konseho na kunin si Ark para opisyal na tumulong sa kanya. Bigla, may naalala siya at sinabing maganda sana kung nakita niya ang kanyang kapatid na si Even bago umalis sa Maple dahil malapit na itong ikasal. Kumbinsido si Aryan na sinusubukan ng kanyang ama na maging isang stand-up comedian dahil si Even ang huling taong inakala niyang ikakasal. Ang babae ay halos isang lalaking nakulong sa katawan ng isang babae at dahil gustong ipaalala ito ng mga Diyos ng kwento kay Aryan, biglang nagpakita si Even mula sa kung saan at hinampel si Aryan sa lupa na parang nasa isang football field. Nang muling makilala ni Even ang mga asset ni Aryan, nabalisa si Delian, na ikinadismaya ni Aryan. Nang tuluyan ng tumigil si Even sa pang-aasar kay Aryan, sinabi niya rito kung gaano siya ka-proud sa kanya dahil narinig niya kung paano niya sinagip ang mga elf kahit saan. Nang simulan niya itong purihin, pinutol siya ni Aryan at sinabing hindi niya karapat-dapat sa kanila. At pagkatapos ay mabilis niyang inilipat ang usapan sa kasal ni Even. Sapat na ito para ma-distract si Even at masayang kinumpirma niya na sa wakas ay nakakuha na siya ng isang lalaking hindi natatakot sa kanya. Nang simulan niya itong pasayahin, sinubukan ni Aryan na huwag masawi sa sobrang pagkasesyon, ngunit hindi ito pinansin ni Even at tinanong pa niya kung single pa rin ba si Aryan. Sinabi ni Aryan na oo at ipinahayag ni Even na kung gusto ng isang lalaki na makasama si Aryan, kailangan muna niya itong talunin sa isang laban.
Dito, tinanong ni Aryan si Even kung gusto ba niyang masawi siyang single dahil alam na ng lahat na walang makakatalo kay Even sa isang laban. Nang araw ding iyon, habang binababad ni Ark ang kanyang mga tuyong buto sa paliguan, pumasok si Aryan, na hindi namalayan na naroon siya. Kaya, nang makita niya itong naliligo doon na parang isang prop, sumigaw siya at sinunog ito. Kahit na matapos ang buong kaguluhan, hindi pa rin magkatinginan ang dalawa at mananatili sana sa isang mahirap na sitwasyon kung hindi dumating si Delian para kausapin sila tungkol sa misyon. Sinabi niya sa kanila na bukod sa pagpapalaya sa mga dinukot na elf, iimbestigahan nila ang lahat ng mga pangalang sangkot sa kontrata. Pagkatapos ay kinausap niya si Ark, na sinasabing babayaran nila siya ng impormasyon kung paano masisira ang kanyang sumpa sa halip na ginto. Nag-research na si Delian kanina at nalaman niya na mayroong isang lawa na maaaring magpagaling ng anumang sumpa. Ang lawa na ito ay matatagpuan malapit sa malaking puno na kilala bilang Lord Crown, ngunit ito ay nasa teritoryo ng dragon at tanging isang dragon lord lamang ang maaaring magpahintulot sa kanila na pumunta doon. Nagsimulang makaramdam ng sama ng loob si Ark na ang kanyang ginawa-gawang kwento ay nagiging abala para sa iba, ngunit naisip niya na hindi na niya kayang isulat muli ang kwento ngayon, kaya nagpatuloy siya sa pagpapanggap. Pinasalamatan niya si Delian para sa impormasyon at sinabing gagawin niya ang lahat sa kanyang makakaya upang makatulong sa pagsadyep sa mga dinukot na elf. Gumawa rin ng boses si Punta upang mangako ng kanyang suporta, na nagpangiti kay Delian. Nang makapaghanda na si Glennis ng hapunan, lahat ay masayang masaya. Nang gabing iyon, habang nakahiga si Ark sa kama, naisip niya ang kanyang sumpa at, dahil sa kuryosidad, nagpa siya na gamitin ang spell na uncursed sa kanyang sarili. Labis niyang ikinagulat, ang kanyang kalansay ay agad na natabunan ng laman at halos mawalan siya ng malay. Gayunpaman, halos agad itong bumalik at nagpatuloy sa tuwing susubukan niya, na nag-iiwan sa kanya upang mapagtanto na isinumpa talaga siya ng mga Diyos ng plot. Kinabukasan, siya, si Aryan, at si Punta ay nagtungo sa Olav upang simulan ang pagsisiyasat sa mga pangalan sa kontrata, ngunit ang kanyang isip ay patuloy na bumabalik sa kanyang sumpa. Nang bamaantong hininga siya sa ika-100 beses, tinanong ni Aryan kung ang paglalakbay kasama niya ay ganoon ba ka-boring at sumagot siya na isa lamang iyon sa mga araw na iyon. Di nagtagal, narating nila ang isang tahimik na lawa kung saan naroon ang malalaking tutubi. Sa sandaling magtama ang tingin ng isa sa kanila kay Ark, ang napakalaking skeleton ay natakot, na nag-udyok sa iba na harapin siya. Agad na nagsimulang tumakbo si Ark para sa kanyang buhay, ngunit natusok pa rin siya kahit na ano paman. Nang gabing iyon, habang nakaupo sila sa isang tavern sa unang bayan na kanilang narating, tinukso ni Aryan si Ark dahil sa takot sa mga insekto sa kanyang edad. Sinabihan siya ni Ark na huwag humusga dahil hindi siya ang natusok. Kaya, tumawa lang siya at inilabas ang mapa na mayroon siya. Mas mahaba ang karaniwang ruta papuntang Olav kung lalakarin, kaya iminungkahi niya na dumaan sa shortcut sa kagubatan para paikliin ang biyahe. Pagkasabi niya nito, dumating ang kanilang tagapagsilbi at pinayuhan silang huwag gawin ito dahil puno ng mga lobo na pinagmumultuhan ang kagubatan. Sa kabila ng kanyang babala, nagpa siya pa rin sina Ark at Aryan na dumaan sa kagubatan dahil sigurado silang kaya nilang harapin ang mga lobo. Kinabukasan, iniwan nina Yuriana at Ferna ang Olav patungong Lumbolt kasama ang ilang gwardya lamang dahil nagmamadali ang prinsesa. Lingid sa kanilang kaalaman, binabantayan sila ng isang taong nakahod na malinaw na walang mabuting intensyon para sa kanila. Kasabay nito, sina Ark at Aryan ay nagbabad na sa kagubatan para makarating sa Olav. Inamin ni Aryan na pinili niya ang landas na iyon dahil gusto niyang makuha ang mga buntot ng mga lobo. Tila, gumawa sila ng magagandang belo at naisip niya na magpapagawa siya ng isa at iregalo kay Even para sa kanyang kasal. Pinuri siya ni Ark dahil sa pagiging maalalahanin niyang kapatid, ngunit dahil doon ay nahihiya si Aryan, kaya sinubukan niyang isuko ang ideya. Bigla, naging alerto si Punta at napagtanto ng dalawa na dumating na ang mga lobo. Sinubukan ng unang lobo na palihim na atakehin si Ark, ngunit mabilis niya itong pinaslang at napagtanto na hindi pala ito totoo. Pareho ang mga pinaslang ni Aryan, ngunit ang pangalawa na umatake kay Ark ay totoo. Dito, naalala ni Ark na ang mga lobo na hunted ay mga dalubhasa sa ilusyon at kahit ang isang bihasang salamangkero ay hindi sila matatalo sa kanilang laro. Madalas nila itong ginagamit upang lituhin ang kanilang biktima at maliban kung ang kanilang alpha ay mapabagsak,
ang mga lobo ay hindi titigil sa pag-atake. Habang tumatagal ang laban, nakita ni Ark ang Alpha nag-aura farm sa isang burol, kaya gumamit siya ng dimension move upang mag-teleport sa likuran nito. Madaling naramdaman ng lobo ang presensya ni Ark, kaya tumalon ito palayo bago pa man ito matamaan ni Ark. Ang aksyon na ito ay nakakuha ng atensyon ni Ark sa ring sa likurang binti nito at agad niyang nalaman na may mali. Upang masubukan ang kanyang teorya, nagpaputok siya ng bowl ang apoy sa lobo ng tangkain nitong atakihin siyang muli at pagkatapos ay ginamit ang kanyang espada upang basagin ang ring. Sa sandaling mahulog ang ring, itinigil ng Alpha ang mga pag-atake nito at umungal para umatras ang kawan nito. Ngunit bago sila mawala sa mga linya ng puno, binigyan ng Alpha si Ark ng tila isang tingin ng pagsang-ayon. Nagkataong dumating si Aryan bago pa man mawala ang ring. Kaya, ipinaliwanag ni Ark ang kanyang teorya na ang mga lobo ay nasa ilalim ng kontrol ng isang tao. Sinabi niya na nakita niya ang ring sa isang halimaw na basilisk noon, kaya hindi nagkataon na mayroon na nito ang Alpha Wolf ngayon. Sumang-ayon si Aryan na kakaiba ito, ngunit ang paglutas sa misteryong iyon ay hindi nila prioridad. Pagkatapos ay hiniling niya kay Ark na maghintay habang kinukuha niya ang mga buntot mula sa mga sawi na lobo na haunted, at sinabihan siya ni Ark na magdahan-dahan. Samantala, sa daan, ang karwahe ni Yoriana ay gumagalaw sa regular na bilis, ngunit ang mga pandaman ng prinsesa na parang mga espada ay sumisigaw ng panganib. Sa sandaling nabanggit niya ito kay Ferna, sila ay inatake. Pagbalik sa kagubatan, tila naramdaman ni Punta ang panganib at nagmamadaling pumunta sa kalsada, kaya hinabol siya ni Ark, nalilito sa nangyayari. Bago sila dumating, sinubukan ni Ferna na protektahan si Yoriana gamit ang isang maliit na kutsilyo, ngunit siya ang natusok. Nang sinubukan ng gulat na si Yoriana na lumapit sa kanya, isa sa mga salarin ang umatake din sa kanya at kinuha ang kanyang kwintas bilang isang trepeo. Nang maibigay na ito sa pinuno, nagkomento siya kung gaano kalungkot na ang prinsesa ay nakaranas ng ganitong kalunos-lunos na kasawian. Ito ang nagtulak sa gwardya na nagbenta kay Yoriana na tumawa, ngunit hindi na niya natapos ang sasabihin dahil napatalon si Punta sa kanyang mukha. Nang tangkain niyang alisin ang galit na hayop na mabalahibo, biglang hinawakan ni Ark ang kanyang kamay at itinapon siya na parang basura. Pagkatapos ay tiningnan niya ang prinsesa at si Ferna at nadismaya nang makitang nakatawid na sila sa kabilang panig. Habang pinag-iisipan niya ang kanyang susunod na gagawin, sinimulan siyang salakayin ng mga assassin gamit ang iba't ibang mga spell, ngunit hindi man lang nagpatinag si Ark. Sa sumunod na sandali, dumating ang mga lobo na haunted, at nang simulan nilang salakayin ang mga lalaki, nagpa siya si Ark na tumulong sa pagkontrol ng peste. Maya-maya, kalahati ng mga lalaki ay nakahandusay na sawi sa sahig, at dahil walang interes si Ark na habulin ang mga nakatakas, sinenyasan ng Alpha ang kanyang bag na umalis. Nang makaalis na sila, nagpa siya si Ark na maglaro ng Diyos at buhayin si Yoriana. Ginawa rin niya ito para kay Ferna at sa mga gwardya, ngunit ang ilan sa mga lalaki ay matagal ng sawi, kaya hindi na sila bumalik. Habang binuhay niya ang mga iyon, sandaling nagkamalay si Yoriana at, dahil sa liwanag ng spell, napagkamalan niyang anghel si Ark bago nawalan ng malay. Nang magkamalay siyang muli kalaunan, narinig niya ang tunog ng umiiyak na si Ferna. Hindi nila maintindihan kung paano sila buhay pa, ngunit kumbinsido si Yoriana na ito ay isang himala mula sa Diyos. Kaya, inutusan niya ang kanyang mga tauhan na magtipon, at pagkatapos bigyan sila ng isang kahangahangang talumpati tungkol sa pagiging kakampi ng Diyos, ipinahayag niya na walang makakapigil sa kanyang diplomatikong misyon. Si Ark, na nakatambay pa rin, ay nagulat nang malaman na si Yoriana ay isang maharlika. Gayunpaman, tapos na ang kanyang trabaho, at habang naglalakad pabalik upang sumama kay Aryan, nanalangin siya na sana ay hindi naapektuhan ng kanyang desisyon na buhayin si Yoriana ang balanse ng mundo. Sa kalaunan, narating niya si Aryan, at matapos tiyakin sa kanya na maayos ang lahat, nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay patungong Olaf. Pagkalipas ng ilang oras, nakarating sila roon at muntik ng maipit sa isang away sa kalye dahil nahuhumaling si Ark sa pagganap bilang bayani. Ngunit, pinigilan siya ni Aryan at pinanood habang ipinapakita ng babaeng kino-corner sa kanyang mga umaatake na isa siyang puwersang dapat isaalang-alang. Habang nakatitig sa kanya si Ark nang may paghanga, itinuon ng babae ang kanyang pansin sa kanya, na nagdulot sa kanya ng pagkataranta. Ngunit,
Nilapitan niya ito at binati na parang matagal na silang magkaibigan. Dahil dito, tiningnan siya ni Ark ng maayos at napagtanto na siya ang ninja mula sa Dayanto. Ang pangalan ng babae ay Chiyumi, at isa siya sa 6 na ninja ng kanyang angkan. Kailangan din niya ang tulong ni Ark, kaya lumipat ang tatlo sa kanyang silid sa inn kung saan siya tumutuloy upang mag-usap. Bago ay lahad ang kanyang mga problema, tinanong niya si Ark kung paano niya nalaman kung sino ang isang ninja, at sumagot ito na ang kanyang tinubuang bayan ay may mga ninja. Ang kanyang sagot ay nagtulak kay Chiyumi na maniwala na siya at ang tagapagtatag ng kanilang angkan ay nagmula sa iisang lugar dahil tanging ang mga miyembro lamang ng kanilang angkan ang nakakaalam kung ano ang isang ninja. Umaasang matuto pa, tinanong ni Ark kung maaari niyang makilala ang tagapagtatag, at sinabi sa kanya ni Chiyumi na 600 taon na siyang sawi. Hindi makapaniwala si Ark sa kanyang narinig, at habang nagsisimula siyang mawalan ng masabi sa kung gaano nakatagal ang negosyo ng isekai, tinanong ni Aryan si Chiyumi kung bakit siya nangangailangan ng tulong. Agad na nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Chiyumi, at isiniwalat niya na ang kanyang mga tao ay dinudukot at ikinakalakal. Noong araw na nakilala niya si Ark, hinahanap niya ang ilan sa kanila, ngunit nailipat na sila. Nagmakaawa siya kay Ark na tulungan siyang ipagpatuloy ang paghahanap, na nangangakong magbibigay ng impormasyon tungkol sa mga taong nakalista sa kontrata ng pangangalakal kapalit ng kanyang mga serbisyo. Sinabi sa kanya ni Ark na hindi siya makakatulong dahil tinutulungan na niya ang mga elf sa parehong isyu, ngunit sinabi ni Aryan na ayos lang. Nag-alok din siyang sumali sa misyon at hiniling kay Chiyumi na sabihin sa kanila ang lahat ng natipon niya at ng kanyang mga tao sa ngayon. Samantala, sa ibang bahagi ng lungsod, nabunyag na pinakawalan ni Dakaris ang mga lobo na pinagmumultuhan sa kagubatan upang tapusin nila si Yoriana. Sa kasamaang palad, sinira ni Ark ang ring bago pa man mailabas ang utos, at ngayon ay wala na siyang ideya kung nasaan si Yoriana. Naniniwala si Seth Ryan, ang kanyang kanang kamay, na iniiwasan ni Yoriana ang mga pangunahing kalsada at lalo lang itong ikinagalit ni Dakaris. Ngunit, isang bagay ang malinaw, wala siyang ideya na inatake ng mga asasin ang sugo ni Yoriana. Gayunpaman, may mas masamang balita si Seth Ryan para sa kanya, at ito ay ang katotohanan na aktibong pinalalaya ng mga elf at mga hayop ang mga nabihag na alipin. Nakatanggap siya ng balita na ang mga sangkot ay papunta na sa kabisera, at ito ang nagpataranta kay Dakaris dahil naniniwala siyang paparating na sila para sa kanya. Para mapanatag ang kanyang looban, iminungkahi ni Seth Ryan na magtago muna siya, at tinanggap ito ni Dakaris. Gayunpaman, hindi alam ng talunan na prinsipe na pinaglalaroan siya dahil, habang palabas ng patio ang kanyang karwahe, itinaas ni Seth Ryan ang kwintas ni Yoriana, na kinuha ng mga asasin. Kalaunan ng araw na iyon, habang dinadala ni Chiyumi sina Ark at Aryan sa isa sa mga pamilihan ng alipin sa kabisera, ikinwento niya ang tungkol sa tagapagtatag ng kanyang angkan. Sinabi niya na ito ay isang tao na nagngangalang Hanzo, at minsan itong nagtrabaho bilang isang especially iya para sa isang kalapit na kaharian. Sa kanyang mga paglalakbay, natagpuan at pinalaya niya ang mga halimaw na inaabuso, at ganoon nabuo ang angkan. Ang pagkarinig na si Hanzo ay tao ay lalong nagpatibay sa teorya ni Ark na ang lalaki ay mula sa Japan, at iyon ang nagpasabik sa kanya. Ang kanyang enerhiya ng katawan ay nag-alala kay Chiyumi, kaya ipinaliwanag ni Aryan na si Ark ay isang karaniwang weirdo lamang na nakasuot ng kasuotan ng kabalyero. Di nagtagal, nakarating sila sa isang lugar na tinatanaw ang pamilihan ng alipin, at doon isiniwalat ni Chiyumi ang kanyang tunay na plano. Ang kabisera ay may iba pang mga pamilihan ng alipin, ngunit ito ang pinakamalaki, kaya nagpasya siya at ang kanyang mga tao na gamitin ang iba bilang pain upang maaga ang atensyon mula rito. Malinaw na hindi ito isang madaling desisyon dahil sa malaking sakripisyo na kasama, kaya sinabi ni Ark kay Chiyumi na wala siyang suporta. Pagkatapos ay inihayag niya na maaari niyang gamitin ang mahika ng teleportasyon, kaya hindi nila kakailanganin ng maraming kamay upang palayain ang mga alipin sa pamilihang ito. Sa sandaling kinumpirma ni Aryan ang sinabi ni Ark, si Chiyumi ay naging umaasa at tuwang-tuwa na umalis upang ipaalam sa kanyang mga kasama ang tungkol sa bagong pangyayari. Dahil wala silang ibang magagawa kundi maghintay hanggang sa oras ng palabas, sinabi ni Ark kay Aryan na ipapakita niya sa kanya kung paano maghanda para sa isang labanan.
Laking gulat niya nang ang paraan ng paghahanda nito ay ang pagbusog sa sarili, ngunit hindi siya nagreklamo at pinakain pa niya ito ng ilang tuhog ng tutubi. Ang pagkain nito ay parang pagbibigay ng gitnang daliri sa mga humabol sa kanya sa lawa, at sinabi ni Art kay Aryan na masarap ito. Pagkatapos kumain, sinabi ni Art kay Aryan na may isa pa siyang kailangang gawin, pagkatapos ay nagulat siya nang bumalik siya kalaunan na may dalang nakakapangilabot na maskara. Kinailangan pang tanungin ni Aryan kung sa tingin niya ay bida siya sa remake ng mga pelikula, ngunit walang pakialam ang bida. Nang malamang na nabanggit niya kung magkano ang binili niya sa maskara, ininsulto siya ni Aryan at isiniwalat na niloko siya. Nagsimulang makipagtalo si Art na kasinungalingan ito, ngunit naantala ng pagdating ni Chiyumi kasama ang isa pang ninja na nagngangalang Joman. Nang marinig ang pangalan ng lalaki, tinanong ni Art si Chiyumi kung karaniwan ba ang kanilang mga pangalan sa kanilang angkan. Ipinaliwanag ni Chiyumi na 6 na ninja lamang ang may ganoong pangalan, at lalo nitong pinagtibay ang teorya ni Art tungkol kay Hanzo. Ang mga pangalang iyon ay hango sa mga sikat na ninja na Hapones, at hindi napigilan ni Art ang kanyang pananabik. Bigla, lumapit sa kanya si Joman at, nang walang nagsasalita, nagsimula silang magbuno. Gayunpaman, hindi nagtagal ang laban. Habang nagsisimula silang tumawa sa ilang lihim na biro na may telepatiko, nahulaan ni Chiyumi na nakilala nila ang potensyal ng isa't isa. Pagkatapos ay sinimulan nilang planuhin ang kanilang pag-atake, at eksaktong hating gabi, sinimulan nila ang misyon. Lumapit sina Ark at Joman sa mga gate, at pinagsalikop ni Joman ang kanyang mga kamay upang yumuko ang kanyang sarili ng ilang matinik na pad sa balikat. Pagkatapos ay sumugod sila sa mga gate, pilit na pumasok, at habang sinimulan nilang pahirapan ang mga gwardya. Nang sinubukan ng mga gwardya na gumanti kay Joman, ginamit ng lalaki ang kanyang enerhiya upang gawing kasing tigas ng bakal ang kanyang sarili, kaya walang silbi ang kanilang mga espada laban sa kanya. Nang makitang nakatuon sila kay Joman, ipinaalala ni Ark sa kanila na isa pa rin siyang manlalaro at sinimulan silang patumbahin gamit ang malalaking bato. Habang tumatawa si Ark sa pagkawasak, nagpagana si Joman ng isang jutsu, na nagdulot ng paglaki ng mga spike kahit saan. Dahil sa pagkainteresado, nagpakawala si Art ng isang spell na bigla niyang naalala, at nang aksidente itong sumama sa ninjutsu ni Joman, nagkagulo ang lugar. Nang panahong iyon, kakaakyat lang ng mga babae sa pader mula sa kabilang panig, at nahulaan ni Aryan na si Ark ang nasa likod ng anumang nangyari. Ipinaalala ni Chiyumi sa kanya na ginagawa ni Ark ang kanyang bahagi sa plano, kaya kailangan din nilang gawin ang sa kanila. Pagkatapos ay tumalon sila sa compound at pumasok sa loob ng walang nakakapansin. Ilang sandali matapos magsimula ang pagsalakay, pumunta si Seth Ryan kay Dakaris upang sabihin ito, at hiniling ng prinsipe na magpadala agad doon ng mga reinforcement. Hindi niya kayang mawala ang lahat ng kanyang mahalagang kargamento at pera, kaya labis siyang nagalit. Sa panahong iyon, ang iba pang mga ninja ay nakakapasok din sa iba pang mga pamilihan ng alipin, at wala ni isa sa mga gwardya ang nakakaalam. Pagbalik sa malaking pamilihan, natagpuan ni Chiyumi at Aryan ang pinto patungo sa mga selda, at binuksan ito ni Chiyumi. Pagpasok nila sa loob, sinubukan nilang umiwas sa mga gwardya na naroon pa rin, ngunit natuklasan sila. Kaya, kinailangan patunayan ni Chiyumi na hindi lahat ng babaeng ninja ay mga mahihina. Nagpakawala siya ng water jutsu, na nag-anyong lobo at kinagat ang lahat ng kalaban na nakikita. Nang dumating ang susunod na alon, sinunog sila ni Aryan gamit ang apoy ng espiritu. Siya at si Chiyumi ay nagtulak pasulong at kalaunan ay natagpuan ang mga alipin sa silong. Upang matiyak sa kanila na naroon talaga sila upang tumulong, inalis ni Chiyumi ang kanyang maskara at kinausap ang mga human beast, na sinasabing siya ay mula sa angkan ng Jinshin. Nang marinig ito, ang mga bihag ay naaliw, at ang unang grupo ay nagmadaling lumabas sa sandaling mabuksan niya ang kanilang selda. Pagkatapos ay sinimulan nilang tulungan siyang buksan ang iba pang mga selda, kaya hiniling niya sa mga maaaring lumaban na tulungan si Aryan na ipagtanggol ang pasukan pansamantala. Ilang minuto ang lumipas, sina Ark at Joman ay lumabas na hindi nasaktan mula sa ilalim ng mga guho, at nang imungkahi ni Ark na magsama-sama silang muli sa mga babae, tinawag sila ni Chiyumi. Nasa likuran niya sina Aryan at Punta, at kinumpirma niya kay Ark na tinipon na nila ang lahat ng mga human beast sa unang gusali, para makapunta na si Ark doon at simulan silang dalhin.
Siya at si Aryan ay pupunta sa mga gusali sa likuran upang hanapin ang mga natitirang bihag at dalhin sila upang salubungin ang grupo. Nagboluntaryo si Joman na manatili at panatilihing abala ang mga reinforcement, dahil alam nilang paparating na ang mga reinforcement. Naramdaman ni Ark na mapanganib para kay Joman na mag-isa, ngunit binigyan siya ng lalaki ng nakakapagpakalmang thumbs up, at sapat na iyon para magbago ang kanyang isip. Pagkatapos ay sinamahan ni Ark sina Chiyumi at Aryan upang tingnan ang iba pang mga alipin, at nang matagpuan na nila sila, sinimulan na nilang palayain sila. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Chiyumi na makakahanap sila ng isang selda na puno ng mga nabubulok na bangkay, at ito ay nag-iwan sa kanilang lahat ng labis na pagkagulat. Ipinaliwanag ng mga pinalayang alipin na kapag sila ay nagkasakit or nasugatan, sila ay itinuturing na mga sirang gamit at napupunta doon. Kapansin-pansin ang kawalang katauhan, at habang nakatitig si Chiyumi sa mga bangkay, humingi siya ng tawad dahil hindi niya sila agad natagpuan. Hindi rin natuwa sina Aryan at Ark sa sitwasyon, ngunit itinago nila ang kanilang galit at sinabihan si Chiyumi na kailangan na nilang umalis. Pagbalik sa labas, ginagamit ni Joman ang kanyang mga baliw na kakayahan sa mga kapas-palad na gwardya na ipinadala bilang backup, kaya walang nag-isip na tingnan ang mga alipin. Dahil dito, matagumpay na nai-teleport ni Ark silang lahat papunta sa kagubatan. At nang ligtas nang makalabas ang lahat, kinumpirma ni Chiyumi na napalaya na rin ang iba pang mga pamilihan ng alipin. Sinabihan ni Ark ang mga babae na manatili kasama ang mga pinalayang alipin habang bumabalik siya upang tulungan si Joman na lumaban. Nagpasalamat si Joman sa tulong, at nang marinig niya na malaya na ang lahat ng mga alipin, tumigil siya sa pagpipigil at hinayaan ang kanyang mga kapangyarihan na magsalita. Mula sa kanilang kinaroroonan, nasaksihan ni Aryan at Chiyumi ang pagkasira ng pamilihan ng alipin, at nang mag-teleport pabalik si Ark kasama si Joman, isinama niya ang mga sawi na beast folk. Sinabi niya kay Chiyumi na karapat dapat silang ilibing ng maayos. Kaya, inayos nila ang mga ito ng maayos at hinayaan si Aryan na sunugin ang mga bangkay. Habang nagliliyab ang apoy, nangako si Chiyumi na lalakas upang maiwasan ang mas maraming hindi kinakailangang pagkasawi at pagdurusa. Samantala, si Dakaris ay nagwawala dahil wala siyang narinig mula sa mga pamilihan ng alipin. Ipinaliwanag ni Seth Ryan na mayroong kalituhan sa mga channel ng komunikasyon, kaya nagpa siya ang prinsipe na siya mismo ang susuri sa mga bagay-bagay. Gayunpaman, habang sinusubukan niyang lumabas, bigla siyang inatake ni Seth Ryan hanggang sa masawi. Pagkabagsak ng kanyang katawan sa sahig, pumasok si Sikt, na isiniwalat na siya ang tunay na maestro ng puppet at pinagpanggap na talunan si Dakaris. Nagpadala rin siya ng mga assassin bilang backup kung sakaling mabaigo ang plano ni Dakaris na tapusin si Yoriana. Pagkatapos ay inihulog niya ang kwintas sa tabi ni Dakaris at inutusan si Seth Ryan na ipakalat ang balita na pinaslang ng pangalawang prinsipe ang kanyang kapatid na babae. Para sa kanya, pinagbayaran ni Dakaris ang pagiging masunurin sa Imperyong Silangan, at ngayon si Sikt na ang nag-iisang tagapagmana ng trono. Bago sumikat ang araw, bumalik sina Chiyumi at Joman upang pasalamatan sina Ark at Aryan matapos paalisin ang mga pinalayang alipin kasama ang kanilang mga kasama. Muling ginawa ni Ark at Joman ang kanilang pakikipagbuno, at habang nagtatawanan sila, nagkwentuhan ang mga babae. Kalaunan, habang sumasakay sila sa bangka sa paligid ng lungsod, tinupad ni Chiyumi ang kanyang kasunduan at sinabi sa kanila ang lahat ng alam niya tungkol sa mga pangalang nakalista sa kontrata ng pandurukot. Pagkalipas ng ilang araw, dumating sina Yoriana at Furnace sa Limbalt, at masayang nagyakapan ang magkapatid na Maharlika sa unang pagkakataon sa mahabang panahon. Gayunpaman, habang ang yakap ni Yoriana ay pananabik, ang kay Seriana ay ginhawa. Nakarating sa kanila ang balita na pinaslang ni Dakaris si Yoriana, at pinaslang siya ni Seth Ryan bilang paghihiganti. Hindi makapaniwala si Yoriana sa kanyang naririnig at tinanong kung gaano sila katiyak na si Dakaris ang may pananagutan sa pagtatangka sa kanyang buhay. Ipinaliwanag ni Seriana na ang kwintas ni Yoriana ay natagpuan kay Dakaris noong panahon ng kanyang pagkasawi, ngunit naramdaman ng nakababatang prinsesa na mayroong malaking puwang sa kwentong iyon. Kaya, nang sabihin sa kanya ni Seriana na magpapadala siya ng balita sa kanilang ama na buhay pa siya, hiniling ni Yoriana na huwag na lang. Ipinaliwanag niya na ang tanging paraan upang maging maayos ang diplomatikong pag-uusap sa mga elf ay kung naniniwala pa rin ang lahat na sawi na siya.
Samantala, sa labas ng Olaf, nagpadala si Aryan ng isang mensaherong ibon kay Danka upang ipaalam sa kanya na siya at si Ark ay patungo sa Silangang Imperyo. Sinabi sa kanila ni Chiyumi na ang natitirang mga alipin ng mga elf ay ipinadala doon dahil nakikipagnegosyo si Dakaris sa kanila. Hindi natuwa si Aryan na marinig iyon, at mula noong araw na nalaman nila, napansin ni Ark na hindi siya ang kanyang sarili, ngunit hindi niya sinubukang alamin kung bakit. Nang araw na iyon, sa Silangang Imperyo, ipinaalam kay Emperador Demetianos ang pagkasawi ni Dakaris. Nang banggitin ng kanyang impormante na nasawi si Yoriana sa kamay ng mga asasin, nahinuha ni Demetianos na sumali si Sik sa laro. Gayunpaman, hindi siya nag-aalala dahil ang kanyang mga plano na sirain ang Rhodes Kingdom sa tulong ng isang lalaking nagngangalang Fanba ay maayos pa ring umuusad, at sinabi niyang hindi na siya makapaghintay na makita kung paano ang magiging resulta. Tungkol kay Fanba, ang lalaki ay nakaupo sa disyerto at pinapanood ang ilang halimaw sa buhangin na nanghuhuli ng mga wyvern na parang isang martes sa kerahan. Nagkataon, dumating ang grupo ni Ark sa disyerto ring iyon pagkalipas ng ilang araw, ngunit ang mga wyvern lamang ang kanilang nakita. Tuwang-tuwa si Ark sa kanila, ngunit hindi si Aryan, dahil ang kanyang mensaherong ibon ay tumangging lumipad sa himpapawid dahil sa takot na kainin ng mga wyvern. Pagkatapos ay nagpasya si Ark na ayusin ang mga bagay-bagay sa tanging paraan na alam niya kung paano, sa pamamagitan ng karahasan, at nag-activate ng isang spell ng kidlat. Napakalakas nito na halos mapaslang sina Aryan, Punta, at ang mensaherong ibon kasama ang mga wyvern. Hindi niya napansin hanggang sa bumalik siya at nakita silang umuugong na may sapat na enerhiya upang paganahin ang isang maliit na kubo. Ngunit dahil isa siyang talunan, hindi rin niya namalayan na siya ang may pananagutan sa kanilang kalagayan. Habang sinusubukan niyang malaman kung ano ang gagawin, hindi niya napansin ang elf na nakasuot ng salamin na nanunood sa kanila mula sa tuktok ng isa sa mga burol. Nang gabing iyon, nakakita sila ng isang tavern sa pinakamalapit na bayan, at patuloy na humingi ng tawad si Ark kay Aryan dahil muntik na silang ipadala upang makipagkita sa kanilang lumikha. Sinabi sa kanya ni Aryan na pinatawad na siya, ngunit iginiit na kontrolin niya ang kanyang mga kapangyarihan sa susunod na gawin niya ang isang bagay na tulad nito. Pagkatapos ay binuksan niya ang isang mapa at sinimulang ipakita sa kanya ang mga ruta na maaari nilang tahakin patungo sa Silangang Imperyo. Gayunpaman, wala talagang anumang marka sa kabila ng bayan sa hangganan, ibig sabihin ay papasok sila ng bulag. Nagbago rin muli ang mood ni Aryan habang pinag-iisipan nila ang kanilang mga opsyon, kaya sa wakas ay tinanong ni Ark kung ano ang problema. Ipinaliwanag ni Aryan na ang Silangang Imperyo ay hindi ligtas para sa kanyang uri dahil hindi naman ilegal ang paghuli ng mga elf bilang alipin. Sa katunayan, ang mga bayan sa hangganan ng imperyo ay hindi rin ligtas, kaya labis siyang nababalisa tungkol sa lahat ng ito. Nang sandaling iyon, ang elf na nagmamasid sa kanila sa disyerto ay lumapit sa kanilang mesa, at natarante si Aryan. Dali-dali niyang tinakpan ang ulo nito ng isang plorera at pinagalitan ito dahil sa paglantad ng kanyang sarili sa ganoong lugar. Sinubukan ng lalaki, si Carsi, na sumagot, ngunit biglang tinawag siya ng bartender, tinatanong kung gusto niya ng kanyang karaniwang inumin. Sa pagbanggit ng kanyang pangalan, sinimulan siyang tawagin at batiin ng iba pang mga parokyano, na nag-iwan kay Aryan ng tunay na pagkagulat. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Carsi na siya ay naninirahan sa bayang iyon sa loob ng 10 taon at medyo sikat na sikat doon. Ang tugon ni Aryan sa kanyang pagbubunyag ay ang tanungin kung nabaliw na ba siya, at tiniyak sa kanya ni Carsi na maayos lang siya. Isa siya sa ilang mga elf na naniniwala sa pakikipamuhay sa pagitan ng iba't ibang uri ng hayop at lumipat doon upang patunayan ito. Ikinatuwiran ni Aryan na imposible ang ganoong bagay, kaya tinawag siya ni Carsi na isang mapagkunwari, itinuturo na ang kanyang kasama sa paglalakbay ay isang tao. Dahil dito, tumahimik si Aryan, kaya nagsimulang mag-usap sina Ark at Carsi. At sinabi ng elf kay Ark na gusto niya itong kunin upang tumulong sa isang eksperimento na kanyang isinasagawa. Si Carsi ay isang biologist na nag-aaral ng mga halimaw, at naisip ni Ark na maganda iyon, ngunit hindi gaanong humanga si Aryan. Sinabihan niya si Carsi na maghanap ng ibang tutulong sa kanyang eksperimento dahil mayroon silang mas mahahalagang bagay na dapat gawin sa kanilang oras. Hindi nawalan ng pag-asa, inilabas ni Carsi ang isang mapa ng Silangang Imperyo at isang libro tungkol sa mga halimaw na nag-aalok sa kanila kapalit ng kanilang mga serbisyo.
Gayunpaman, tumanggi si Aryan na determinadong panatilihin ang kanyang pagmamalaki. Ngunit nang magsimulang magmakaawa si Ark sa kanya dahil gusto niya ang libro tungkol sa mga halimaw, napilitan siyang sumang-ayon sa kasunduan ni Carsey. Sinabi sa kanila ng elf na nakasalamin na magkikita sila sa labas sa may pasukan ng bayan kinabukasan at umalis na. Dahil wala na silang ibang magawa, pumunta si Ark para magbayad para sa isang kwarto at binigyan ang may-ari ng ilang dagdag na barya para maihatid nila ang kanilang hapunan sa kwarto. Bilang pasasalamat sa kanyang malaking tip, binigyan siya ng babae ng isang maliit na bar ice ng alak at tiniyak na ito ay masarap. Nakalimutan lang niyang banggitin na napakalakas nito at nang mapagtanto ito ni Ark, sinubukan niyang bigyan si Aryan ng kaunting inumin. Ngunit nainsalto ang babae. Pagkatapos ay sinubukan niyang patunayan na kaya niyang pigilan ang kanyang alak sa pamamagitan ng pag-inom ng 2 sunod-sunod na shot. Halos agad-agad, nagsimula siyang umarte ng hindi normal at napagtanto ni Ark na lasing siya. Dahil ayaw niyang maiwan sa kasiyahan, uminom din siya. Ngunit siya ay magaan ang timbang at agad na nagsimulang mag-hallucinate. Hindi siya bumalik sa realidad nang magsimulang umarte si Aryan na parang babae ng kanyang mga pangarap. Gayunpaman, medyo naging marahas siya at hiniling na bigyan pa siya ng alak habang itinutulak niya ito sa sahig at umaakyat sa ibabaw niya. Nang tumanggi si Ark na ibigay sa kanya ang gusto niya, nagsimula siyang sumigaw at gumawa ng ilang mga mapang-akit na tunog. Sapat ang lakas nito para marinig sa ibaba, kaya inakala ng may-ari ng bahay tuluyan na ang kanyang alak ang nagpagulo sa kanilang pakiramdam. Kinaumagahan, nagising si Aryan at nalaman na ang kanilang magulong gabi ay nag-iwan sa silid na magulo. At dahil hindi pa nawawala sa kanyang isipan ang antok, napagkamalin niya si Ark bilang undead at sinunog ito. Nang bumaba sila kalaunan, hindi sinubukan ng may-ari ng bahay tuluyan na itago ang katotohanan na inakala niyang nagawa na nila ang ilang bagay at nahiya si Aryan. Nang magkita sila mamaya ni Carsey, may dala itong 3 kariton. Ngunit isang kakaibang karakter ang nagmamaneho sa huli. Habang papunta sila sa disyerto, ipinaliwanag ni Carsey na huhulihin nila ang isang sandworm at binigyan sila ng mga detalye na hindi nila talaga pinapansin. Bueno, hindi ito pinansin ni Aryan dahil nagdurusa siya sa kombinasyon ng kanyang hangover, pagkahilo, at nabubulok na amoy ng mga bangkay ng goblin na dinala ni Carsey bilang pain. Para gumaan ang kanyang pakiramdam, inalok siya ng lalaki ng tsaa, na hindi masyadong tinanggap ni Aryan dahil tao ito, ngunit kinailangan niya dahil sa kanyang sitwasyon. Habang nagpapatuloy ang paglalakbay, patuloy na binibigyan ni Carsey ng mga leksyon sa mga halimaw ni Ark hanggang sa tinawag ni Aryan ang kanilang atensyon na nawala na ang karagdagang kasamahan. Nang lumingon sila, nakita nila na nawasak na ang kanyang kariton at malapit na siyang maging mainit na pagkain. Tumalon si Aryan palabas ng kanyang kariton at tumakbo upang iligtas siya, ngunit hindi epektibo ang kanyang mahika laban sa malaking bulate, kaya kinailangan ni Ark na makialam. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, sinigurado niya na nasa ligtas na distansya ang lahat bago binuhat ang bulate at ibinagsak ito na parang isang propesyonal na wrestler. Matapos itong masawi, walang nakapansin na mayroon itong parehong singsing na mayroon ang basilisk at ang haunted wolf alpha hanggang sa ito ay nawala. Kalaunan, nang makabalik sila sa bayan, tinupad ni Carsey ang kanyang kasunduan sa pamamagitan ng pag-abot ng mapa at libro. Pagkatapos ay tinanong ni Aryan kung bakit siya sigurado na gagana ang pakikasama sa pagitan ng mga tao at mga elf. Sumagot si Carsey na nagbabago na ang panahon at isiniwalat na ang Lord ng Lumbert ay kumuha ng isang babaeng elven. Hiniling ni Aryan na sabihin sa kanya ang totoo, ngunit sumumpa si Carsey na nagsasabi siya ng totoo at ipinaliwanag na ang Lord ay nahulog sa elf matapos niya itong iligtas mula sa pagbebenta sa pagkaalipin. Sumang-ayon siya na tila medyo hindi tiyak ang mga bagay-bagay, ngunit ang mag-asawa ay gumagawa na ng mga hakbang upang matiyak na ang kanilang uri ay mamumuhay ng magkakasama ng may pagkakasundo. Sa mga salitang iyon, iniwan niya sina Aryan at Ark. At habang sinisimulan ng dalawa ang susunod na yugto ng kanilang paglalakbay, tinanong ni Aryan si Ark kung naniniwala rin ba siya sa pakikasama. Sinabi ni Ark na naniniwala siya, gamit ang kanilang kasalukuyang relasyon bilang isang halimbawa, ngunit ikinatuwiran ni Aryan na hindi ito binibilang. Pagkalipas ng ilang araw, sa isang lungga sa ilalim ng lupa, isang lalaki ang nagreklamo tungkol sa pagdadala ni Fanba ng mga babae sa trabaho at pagdukot pa nga sa mga taga-bayan. Hindi humingi ng tawad si Fanba sa pagdadala ng mga babae,
ngunit inamin niya na nagdala siya ng mga tao para pakainin ang kanyang mga alagang hayop. Nang tanungin ng lalaki kung paano ang plano, sinabi ni Fanba na mayroon siyang ipapakita sa kanya, ngunit nauwi lamang sa pagpapakain sa isa sa mga babae na kasama niya sa isang halimaw sa isang hukay. Kinabukasan, dumating sina Ark at Aryan sa hangganan ng silangang imperyo at nagpas siyang maghiwalay at mang-alap ng impormasyon tungkol sa mga alipin. Nang gam-abi na, umupo si Ark sa ilang hagdan sa plaza ng bayan, pinapakain si Punta ng ilang walnut at pinag-uusapan ang mga sinabi sa kanya ng mga taga-bayan. Ayon sa kanila, may mga kakaibang tunog na maririnig mula sa inabandunang kuta sa silangan paminsan-minsan. Bukod pa rito, dumobol ang aktibidad ng mga halimaw kamakailan at halos araw-araw ay nawawala ang mga tao. Ngunit walang nakarinig or nakakita ng mga elf, kaya pakiramdam niya ay nabangga sila sa isang roadblock. Umaasa na mas swerte si Aryan kaysa sa kanya, nagpa siya si Ark na makipagkita sa kanya sa kanilang napagkasunduang lugar. Sa kanyang paglalakbay, nakasalubong niya ang isang dalagang nasa panganib at agad na kumilos, binugbog ang mga umaatake sa kanya. Habang ang mga lalaki ay nakahiga sa lupa at walang malay, tumakbo ang babae sa mga bisig ni Ark na nagpapasalamat sa pagliligtas sa kanya. Sa sandaling iyon, dumating si Aryan at sinubukang itago ang kanyang selos sa pamamagitan ng magalang na pakikipag-usap. Nang ipaliwanag ni Ark ang nangyari, tinanong ni Aryan kung mayroon ba siyang degree sa pakikialam sa negosyo ng ibang tao. Pagkatapos ay lumapit siya sa babae at nagbabantang sinabihan itong maglakad-lakad, kaya tumakbo ang babae palayo na takot na takot. Nang sila na lang dalawa, sinimulan ni Aryan na tahimik na pagtrato kay Ark at hindi man lang napansin ng walang alam na lalaki, at lalo itong ikinagalit niya. Kaya sinigawan niya ito na tumahimik. Kalaunan, ang tatlong lalaking binugbog ni Ark ay lumuhad sa harap ni Fanba na sinusubukang ipaliwanag kung bakit hindi sila nakapagdala ng anumang hapunan para sa kanyang halimaw na tigre. Dahil walang interes sa kanilang sasabihin, inutusan ni Fanba ang tigre na maghapunan sila at naglakad papunta sa hukay upang tingnan ang halimaw. Nang gabing iyon, sina Ark at Aryan ay nakatayo sa isang lugar na tinatanaw ang kuta dahil nalaman ni Aryan na may ilang elf na dinala doon mga 4 na buwan na ang nakalilipas. Hiniling ni Ark kay Aryan na ihanda ang sarili para sa pinakamasama dahil ang 4 na buwan ay isang mahabang panahon at hindi nila alam kung ano ang naghihintay sa kanila sa loob. Habang nagsisimula silang maglakad patungo sa kuta, tinanong ni Ark si Aryan kung paano niya nakuha ang impormasyon tungkol sa mga elf. Sarkastiko niyang sinagot na makakakuha rin sana siya ng ilang kapaki-pakinabang na impormasyon kung hindi lang siya masyadong abala sa pagiging bayani. Pagkatapos ay nagsimula siyang maglakad muli palayo, hindi pinansin ang tanong nito tungkol sa kung sino ang kanyang impormante. Kalaunan, palihim silang pumasok sa kuta nang hindi nahuli dahil walang tao sa lugar. Ngunit nang matagpuan nila ang hagdanan patungo sa silong, nakita nilang may bantay ito. Kaya ipinadala nila si Punta upang abalahin ang mga gwardya. Nang makuha nila ang pain, sumibad sina Aryan at Ark at pinabagsak ang mga gwardya bago binuksan ang pinto. Ang kanilang natagpuan ay mga walang laman na kulungan at balahibo ng hayop. At habang nagsisimula silang maghanap ng iba pang mga palatandaan, natuklasan ni Punta ang isa pang pinto. Ang pintong ito ay patungo sa isang kuweba at sa sandaling pumasok si Ark, naamoy niya ang amoy ng dugo. Dumating din si Fanba, matapos ma-alerto sa kanilang presensya ng kanyang mga alaga, ngunit ang kanyang mga reklamo ay nawala sa kanyang mga labi nang mapansin niya ang inilalagay ni Aryan. Pagkatapos ay sumipol siya upang ipakita ang kanyang interes at sinabi kay Aryan na siya na ngayon ay kanya na. Hiniling din niya rito na palayasin si Ark, at sa halip na sabihin sa kanya na kumain ng longganisa, talagang hinarap ni Aryan si Ark. Labis na nalito ang kabalyero ng kalansay kaya nagsimula siyang mag-usog-usog upang iwasan si Aryan, ngunit pinayuhan siya ni Fanba na lumaban. Habang patuloy na sinusubukan ni Aryan na atakihin si Ark, nahulog ang kanyang balabal, na nagpapakita na siya ay isang dark elf, at hindi mapigilan ni Fanba ang kanyang kagalakan. Habang nagdadada siya na parang tulala, pinagmasdan ni Ark si Aryan ng mabuti, at sa wakas ay napagtanto ng kanyang mabagal na utak na kontrolado siya. Sinubukan niya itong palayain gamit ang uncurse, ngunit hindi ito gumana. Samantala, ang subconscious ni Aryan ay nasa kalagitnaan ng isang pakikipag-usap kay Even, na nagsasabi sa kanya na wala siyang silbi at sinusubukang atakihin siya.
Lumaban si Aryan, hindi niya namalaya na ginagawa rin pala ito ng kanyang katawan at ang kanyang kalaban ay si Ark pala. Nang sinubukan ni Ark na iwasan ang susunod niyang pag-atake, napansin niya ang isang bagay na nakatago sa loob ng balabal nito at nahinuha niyang ginagamit ito ni Fanba para kontrolin siya. Inutusan niya si Punta na kunin ito, at nang makuha niya ito, nakita niyang isa itong imp. Matapos itong sunugin, nawala ng malay si Aryan, naiwan si Ark na harapin si Fanba ng mag-isa. Pinuri siya ng mayabang na lalaki sa pag-alam sa bagay na ito kay Aryan, pagkatapos ay isiniwalat na isa siyang halimaw na mangkukulam. Nang sumunod na sandali, hinugot niya ang kanyang letigo, na may katulad na marka sa mga singsing na nakita ni Ark sa basilisk at sa dalawa pang halimaw. Habang nagsisimula siyang magtaka kung naamo ba ni Fanba ang mga halimaw na iyon gamit ang mga singsing, tinawag ng lalaki ang kanyang tigre. Upang maiwasang mahuli si Aryan sa gitna ng laban, inilipat siya ni Ark sa gilid at tinanong si Fanba kung nasaan ang mga alipin ng elf. Sinabi ni Fanba na walang mga alipin doon, ngunit may naalala siya at walang pakialam na inamin na pinakain niya ang ilan sa kanyang mga alagang hayop, habang ang iba ay ginagamit upang magsagawa ng mga eksperimento ng imperyo. Pagkatapos ay nagsimula siyang tumawa, ngunit pinatahimik siya ni Ark sa pamamagitan ng paghiwa sa ulo ng kanyang tigre sa isang atake. Hindi gaanong naapektuhan si Fanba sa pagkasawi ng tigre at tinawag pa niya ang lahat ng iba pang halimaw sa ilalim ng kanyang kontrol, sinasabing mayroon pa. Pagkatapos ay inutusan niya silang umatake, kaya't kinalaban sila ni Ark, walang awang hiniwa ang mga ito sa iba't ibang hugis at laki. Nang makita ito, nagpadala si Fanba ng ilang halimaw para habulin ang walang malay na si Aryan, alam niyang hindi siya makakarating sa oras. Ngunit, biglang nagpakita si Chiyumi at iniligtas siya. Sa galit, sinubukan ni Fanba na tumawag ng higit pang mga halimaw, para lamang ipaalam ni Chiyumi na silang lahat ay nalipol na. Dahil dito, nagsimula siyang magreklamo, ngunit hindi siya pinansin ni na Ark at Chiyumi at nagsimulang mag-usap. Tinanong ni Ark si Chiyumi kung paano niya nalaman kung nasaan sila, at nalito ang babae. Lumabas na siya ang nagbigay kay Arya ng impormasyon tungkol sa kuta, at napagkasunduan nilang magugnayan doon pagkatapos asikasuhin ni Chiyumi ang ilang bagay. Hindi ito sinabi ni Aryan kay Ark dahil nagalit siya rito dahil sa pagyakap niya sa babaeng iyon sa kalye kanina. Biglang nanginag ang kuweba, at isiniwalat ni Fanba na kagagawan iyon ng halimaw sa butas. Nangako siyang ipagpapatuloy ang laban sa labas at nakatakas bago pa siya mapigilan ni Ark. Naisip ng kabalyero na habulin siya, ngunit tinawag siya ni Chiyumi para tulungan siya kay Aryan. Ginawa ni Ark ang sinabi sa kanya, at pagkatapos niya silang ay teleport palabas, gumuho ang mga bato sa gilid ng kuta at nagpakita ng isang hydra. Para bang hindi pa sapat iyon, ang halimaw ay may hindi bababa sa 5 sa mga singsing na iyon na ipinasok sa katawan nito, na nagpapakitang halata na nasa ilalim ito ng kontrol ni Fanba. Itinuro ni Chiyumi kung gaano iyon nakakatakot at iminungkahi na umatras sila at humingi ng tulong. Sa sandaling iyon, inatake sila ng Hydra at tinamaan sila ng isang napakalakas na pagsabog na imposibleng mabuhay. Nakita ito ni Fanba at nagsimulang tumawa na parang baliw dahil sa wakas ay naramdaman niyang may nakamit siya. Noong nakaraan, kinutya siya ng mga miyembro ng kanyang angkan, sinasabing siya ang pinakamahina sa angkan dahil lamang sa hinahangad niya ang kapangyarihan sa lahat ng bagay. Hindi sumang-ayon si Fanba sa kanilang pananaw at nanumpa na ipapakita sa kanila na ang kapangyarihan ay mas mahusay kaysa sa kanilang tinatawag na kabab ang loob. Upang magawa iyon, nakipagkita siya kay Domitianus, at pagkatapos ipahayag ang kanyang ideya, sinabihan siya ng emperador na patunayan na ang kakayahan ay kapaki-pakinabang sa imperyo, na humantong sa sandaling iyon kung kailan ipinakita ng Hydra ang lakas nito. At dahil siya ang master nito, naramdaman niya na ang lakas ay kanya. Gayunpaman, wala siyang ideya na buhay pa si Ark at ang mga babae at narinig ni Aryan ang sinabi niya tungkol sa mga elf. Sinabi niya kina Ark at Chiyumi na gusto niyang pagbayaran si Fanba, at dahil naniniwala siyang sawi na sila, hindi niya inaasahan ang kanilang pagdating. Habang naglalakad siya palayo, napansin niyang hindi siya sinusundan ni Ark. Kaya, huminto siya at tumingin sa kanya. Ipinaliwanag ni Ark na kahit gusto niyang tulungan siyang harapin si Fanba, kailangan may makipagharap sa Hydra bago ito makarating sa bayan. Ikinatuwiran ni Chiyumi na mapanganib ito, ngunit determinado si Ark na gawin ito. Kaya,
hiniling ni Aryan sa kanya na magtiwala na ligtas itong makakabalik. Nang oras na iyon, nakita ng mga gwardya ng bayan ang papalapit na Hydra, kaya pinatunog nila ang mga kampana ng babala. Pagkatapos ay iniutos ng kapitan ng mga gwardya ang agarang paglikas ng mga tao, at hiniling sa iba pa niyang mga tauhan na maghanda upang salubungin ang kanilang mga tagalikha dahil doon sila pupunta kapag dumating ang Hydra. Habang inihahanda nila ang kanilang sarili para sa pag-atake, sumugod si Ark at tinamaan ang Hydra gamit ang kanyang Wyvern Slash. Nang hindi ito gumana, nag-physical siya at nagawang pahinain ang isa sa mga ulo sa pamamagitan ng pagtama ng kanyang kalasag sa katawan nito. Pagkatapos ay sinuntok niya ang pangalawa, na nag-udyok sa natitirang tatlo na palayasin ang kanilang pagsabog. Mabilis na nakatakas si Ark gamit ang Dimension Move, ngunit nakalapit siya ng husto sa ulong kanyang sinuntok at nabihag. Nang mapagtanto niyang isasakripisyo ang ulo, itinaas niya ang kanyang kalasag at ang mga natira mula sa pagsabog ay umulan sa lugar na parang bulalakaw. Pagkatapos ay ginamit ni Ark ang kanyang Judgment Spell, ngunit ang mga ulo ay muling nag-regenerate sa loob ng ilang segundo. Nang makita ito, napilitan si Ark na gumawa ng marahas na aksyon. Kaya, tinawag niya si Ifrit, ang demonyong infernal, at hinayaan itong magkaroon ng showdown sa Hydra. Nang magsimula ang labanan, sinubukan ni Funba na mamagitan sa pamamagitan ng pagkontrol sa Hydra, ngunit sina Aryan at Chiyumi ay sumalungat sa kanyang parada. Dahil sa inis, tinanong niya kung ano ang kailangan nila dahil nakabawi na siya sa pagkabigla nang makita silang buhay. Sumagot si Aryan na pumunta sila upang suklian siya sa kanyang pakikitungo, ngunit sinabihan siya ni Funba na sumuko. Sinabi niya na mas malakas siya kaysa sa kanila at nagsimulang magyabang. Ngunit, pinutol siya ni Aryan, tinawag siyang ilusyonaryo. Para sa kanya, ang mga makapangyarihang tao ay hindi gumugol ng kanilang oras sa pagsubok na patunayan na sila ay makapangyarihan. Ang kanyang mga salita ay tumama sa ilang kaba, kaya galit niyang binunot ang kanyang letigo at nangakong pagbabayaran siya. Nang hampasin niya ang lupa, nagpakita ang ilang mga imp at sinubukang kumapit kay Aryan, ngunit pinutol sila ng babae. Dahil sa ayaw sumuko, sinubukan niyang umatake muli, ngunit ang kanay ni Chiyumi ay tumama sa kanyang likod. Ito ay isang kritikal na dagok para sa kanya dahil mayroon siyang masalimuot na marka sa kanyang likod, na siyang pinagmumulan ng kanyang kapangyarihan. Ngayon na nasira na ito, hindi na niya makontrol ang mga halimaw, kabilang ang Hydra. Nag-alala si Chiyumi, ngunit ipinaalala ni Aryan sa kanya na si Ark ang may hawak ng kaso, kaya wala siyang dapat ipag-alala. Pagkatapos ay ibinalik nila ang kanilang atensyon kay Funba, at sinunog ni Aryan ang kanyang letigo gamit ang kanyang nagliliyab na espada. Dahil wala na siyang ibang maipagtatanggol, nagsimulang magmakaawa si Funba na maligtas, ngunit alam ni Aryan na hindi siya kailanman magsisisi, kaya ginawa niya itong abo gamit ang isang mataas na antas ng spell ng apoy. Samantala, natatalo ang Hydra sa laban kay Ifrit, dahil hindi ito binigyan ng demonyo ng puwang upang ipagtanggol ang sarili or lumaban. Sinubukan nitong tumakas, ngunit hinawakan ito ni Ark sa buntot nito, at pagkatapos itong paikutin na parang isang atleta ng shot put, inihagis niya ito sa ere upang mapalipad ito ni Ifrit. Hindi makapaniwala sina Aryan at Chiyumi sa kanilang nasaksihan, at napaisip si Aryan ng malakas kung talagang naiintindihan ni Ark ang kahulugan ng isang tahimik na buhay dahil paulit-ulit niyang sinasabi na iyon ang gusto niya. Nang sa wakas ay sumama sila kay Ark, sumisikat na ang araw, at tinanong nila kung sino si Ifrit. Sumagot si Ark na siya ay isang interdimensional na nilalang, at tiniyak sa kanila na malapit na siyang bumalik sa kanyang pinanggalingan. Nang sumunod na sandali, dumating ang mensahero ni Duncan na ibon at inihatid ang mensahe ni Duncan na nakipagkita si Yuriana kay Fangos, isa sa mga matatandang elf. Noong araw na naganap ang pagpupulong, sina Delian at Seriana ang nagsilbing mga saksi, at nangako si Yuriana na tutulungan sila ng kaharian ng Roden sa paghahanap ng lahat ng nawawalang elf. Ngunit bilang kapalit, kinailangan nilang suportahan siya sa kanyang pakikipaglaban para sa trono laban kay Sik, dahil siya lamang ang makakasiguro sa kanilang kinabukasan. Hindi nag-alinlangan si Fangos bago sumang-ayon sa kasunduan, at nakipagkamay sila upang silyuhan ito. Noong hinaharap, naglalakad sina Ark at ang mga babae sa kagubatan, at inamin ni Aryan na hindi niya inaasahan na tutulungan ng mga tao ang kanyang kauri.
Gayunpaman, bigla niyang naalala ang sinabi ni Carsey tungkol sa pakikasama, at napaisip kung iyon nga ba ang ibig niyang sabihin. Kinumpirma ni Ark na iyon nga, at sinabi ni Chiyumi na nasa sabik siyang makita kung paano mangyayari ang mga bagay-bagay. Samantala, sa kaharian ng Rodan, pumunta si Seth Ryan upang ipaalam kay Sik na buhay pa si Yoriana, at nagtagumpay siyang makilala ang mga elf. Medyo nagulat si Sik at napaisip kung isa sa kanyang mga tauhan ang tumulong kay Yoriana sa likuran niya. Gayunpaman, naisip niya na walang saysay ang paghahanap sa umano'y traidor kung tila nagkakasundo na ang lahat ng kanyang mga plano. Hindi niya itinuring si Yoriana bilang isang banta at ang babae na pinag-uusapan ay nilinlang ang sarili sa paniniwalang mayroon itong malaking layunin dahil lamang sa siya ay nabuhay mula sa mga sawi. Kasabay nito, ipinaalam kay Domitianos ang tungkol sa pagkatalo ni Fanba, ngunit hindi man lang nabahala ang emperador. Binigyan sila ni Fanba ng mga control ring at tinuruan sila kung paano gamitin ang mga ito, kaya halos isa siyang problema na ikinatuwa ni Domitianos na mawala. Ang pinaka-interesado ng emperador ay ang pagkakakilanlan ng lalaking pumaslang sa Hydra, ngunit walang makapagsabi sa kanya. Pagbalik sa kagubatan, sinabi ni Ark kina Chiyumi at Arya na hindi na siya makapaghintay na bumalik sa kanyang pangunahing buhay at binigyan siya ng mga babae ng ekspresyon na totoo ba dahil literal siyang isang magnet ng atensyon. Sa sumunod na sandali, tinanggal ni Ark ang kanyang helmet at muntik nang atakihin sa puso si Chiyumi. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Arya na siya ay isinumpa at kailangan nitong pumunta sa isang mahiwagang lawa upang maalis ito.